Mr. Silent Channel. Kabanata 711 hanggang 720. Hindi ba niya ibig sabihin na panatilihin ako sa lahat? Hindi man lang handang magtanong. Medyo kakaiba ang atmosphere nitong dinner. Pagkatapos kumain ng ibang tao, iba't ibang dahilan ang nakita nila at umalis muna. Tanging sina Wulan at Guyu lamang ang naiwan sa mesa. Pinunasan ni Guyu ang kanyang bibig gamit ang kanyang napkin at tumayo, tapos na akong kumain, at uuwi muna ako. Aalis na sana siya, ngunit biglang hinawakan ni Wulan ang kanyang kamay, hindi mo ba gustong malaman kung anong misyon ang gagawin ko? Hindi nagpumigla si Guyu, tiningnan lang siya ng mahinahon, kung handa kang sabihin, sasabihin mo sa akin. Kung ayaw mong sabihin, ano pa ang silbi ng pagtatanong mo pa sa akin? Bahagyang nagbago ang mukha ni Wulan, Guyu, hindi ko gusto ang iyong walang pakialam na hitsura. Binawi ni Guyu ang kanyang kamay, sige, hinihintay ka naming bumalik. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at mabilis na naglakad palabas ng restaurant. Guyu. Mabangis na tumayo si Wulan at sumigaw sa kanyang likuran. Huminto si Guyu, ngunit hindi lumingon, mahinang nagsabi, ano pa ang mayroon? Huminga ng malalim si Wulan, ang gusto kong marinig ay hindi na hinihintay mo akong bumalik, ngunit ikaw, hintayin mo akong bumalik. Bahagyang nanigas ang katawan ni Guyu, hindi pa rin siya lumingon, itinaas lang ang kanyang kamay at kumaway kay Wulan, at pagkatapos ay mabilis na lumabas. Nakatayo doon, ang figure ni Wulan ay mukhang medyo nanlumo, ang kanyang mga kilay ay bahagyang kumunot. Hindi, mali ang pakiramdam na ito. Sa entablado, sa huling sandali na hinawakan ko ang kanyang kamay, nararamdaman ko ang kanyang puso. Pero bakit siya nagbago ulit? Bakit? Hindi niya makita iyon, sa ibabaw ng maselang mukha na iyon, basang-basa na siya ng mga patak ng luha. Marahil, ang paghihiwalay sa kanya ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Kung hindi mo siya nakikita, basta alam mong ligtas siya, matatahimik ang puso mo. Muling nanigas ang mga mata ni Guyu, pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha, at mabilis na naglakad patungo sa silid ng hotel. Sa sandaling ito, tao man o puso nila, tila unti-unti na silang lumalayo. Gayunpaman, madali para sa mga tao na maghiwalay, at para sa mga puso na maghiwalay, ito ba ay talagang madali? Xingluo City, punong tanggapan ng Tangmen. Si Wulan ay nakasuot ng costume ng isang puting manlalaban, nakatayo ng mahinahon sa bulwagan ng Fighting Spirit Hall. Ngayon ang oras para sa ulat ng misyon. Ilang araw na ang nakalipas, ang lahat sa Shrek Academy ay sumunod sa misyon sa susunod na hintuan at nagpatuloy sa paglalakbay. Ayon sa kaayusan ni Kailao, ang mga Shrek ay aalis sa misyon at maglalakad sa paligid ng Starluo Continent upang madagdagan ang kanilang karanasan at maunawaan ang mga kaugalian ng Starluo Empire. Bakit ayaw niyang maglakbay sa mainland kasama ang kanyang mga kaibigan? Gayunpaman, siya. Palihim na bamantong hininga si Wulan sa kanyang puso. Marahil dahil masyado pang bata ang lahat, hindi niya talaga makita ang gusto niya, at hindi niya makita ang puso ng ibang tao. Baka mas maganda pag tumanda ka na. Ang pansamantalang paghihiwalay ay hindi naman isang masamang bagay, at hindi ako mali. Nang nagbago si Shenlang, iyon ang sandali kung kailan ang kanilang mga kaluluwa ay pinakamalapit. Sa oras na iyon, hindi may tago ang kanyang emosyon. Pagkatapos ay maghintay hanggang sa bumalik ka. Sa isip ni Wulan, biglang naalala ang isang alamat tungkol sa Shrek Academy. May malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Bai-san. Sa sandaling ito, isang boses ang nagpagising kay Wulan mula sa kanyang kalooban. Hello. Nagmamadaling sumaludo si Wulan, at si Heiyi ang dumating. Tumango si Heiyi sa kanya, ang iyong numero ay White 3 pa rin. Sa operasyong ito, 30 katao, pagkatapos ng pagpili at merito, ay maaaring magsagawa ng misyon na ito. Sana ay may makuha ka sa misyon na ito. Oo. Sa oras na ito, hindi pa nagsasama-sama ang mga tao, at halatang inaalagaan siya ni Heiyi. Kapag ipinakilala ko ang misyon mamaya, kailangan mong makinig ng mabuti. Ikaw ay mula sa Daoluo Continent, at maaaring wala kang masyadong alam tungkol sa amin. Nagulat si Wulan. Nalaman na ba ang kanyang pagkakakilanlan? Bahagyang ngumiti si Hei, bata, kung hindi mo man lang alam ang iyong mga detalye, sa palagay mo ba ay makakasali ka sa operasyong ito? Posible ang isang aksidenteng hit at banggaan, ngunit imposible ang pangalawang pagkakataon. Bumibili at nagbebenta ka ng mga bagay. Sa oras na iyon, ang iyong pagkakakilanlan ay napakalinaw. Na-verify na namin at nakumpirma na ang iyong pagkakakilanlan. Ngunit makatitiyak ka na ang Tang Sect ay hindi nakikilala kung nasaan ka man sa pagitan ng mga rehiyon, at kung saan ka man nakikilala sa pagitan ng mga rehiyon, at kung saan ka man ay mga sect. Ay tretuhin ng pantay-pantay. Salamat. Si Wulan ay nagmamadaling sumaludo ng may paggalang. Kinawean ni Hei ang kamay, tumalikod at naglakad papunta sa harapan. Hindi naman nagtagal, andan na lahat. Dahil lahat ay may suot na maskara sa kanilang mukha, maaari lamang nilang makilala ang mga lalaki at babae sa kanilang katawan.
Ang mga lalaki ay may higit sa 2/3, at ang bilang ng mga kababaihan ay medyo maliit. Isa-isang itinaas ni Hei ang kanyang mga kamay, at isang malabong puting halo ang bomb-alot sa bulwagan ng Fighting Spirit Hall. Okay, nandito na ang lahat, i-announce namin kaagad ang sitwasyon ng misyong ito. Ang kanyang tingin ay dumaan sa lahat ng puting antas na mandirigma na may kamahalan, at lahat ay tumayo ng tuwid na walang malay. Sinabi ni Hei sa malalim na boses, may isang alamat tungkol sa Dragon Valley. Naniniwala ako na marami sa inyo ang nakarinig nito, ngunit malamang na hindi mo malalaman ang mga detalye. Dito, gusto ko munang ipaalala sa iyo na anuman ang misyon na ito ang nakita mo at kung ano ang nakuha mo ay hindi kailanman pinahihintulutang ibunyag. Kung hindi, ipagkakait mo sa iyo ang lahat ng mga pakinabang, at ikaw ay matatanggal sa sekta. Nakikinig sa kanyang mabagsik na boses, lahat ng mga white level na mandirigma ay hindi maiwasang makaramdam ng tensyon. Naalala agad ni Tang Wulan ang paalala ni Teacher Wu sa kanyang sarili. Mukhang hindi talaga siya maaaring maging pabaya. Itim, susunod, hayaan mong ipakilala ko sandali ang sitwasyon tungkol sa Dragon Valley at ang sitwasyon ng iyong misyon sa pagkakataong ito. Ang misyon na ito ay tinatawag na survival mission. Sa madaling salita, kailangan mong mabuhay sa Dragon Valley ng sapat na mahabang panahon bago makumplito ang misyon. Ang gantimpala pagkatapos makumplito ang misyon ay ang iyong ani mula sa Dragon Valley. Ngayon ko lang masasabi sa iyo. Habang tumatagal ka sa Dragon Valley, mas malaki ang mga benepisyong makukuha mo. Kung ang oras ay masyadong maikli, walang parusa sa iyong buhay na makamit ang misyon, ngunit hindi mo mapalampas ang iyong misyon sa buhay, ngunit sa iyong buhay ay makaligtaan ang isang misyon, ngunit sa iyong buhay ay makaligtaan ang isang misyon, ngunit sa iyong buhay ay makaligtaan ang isang misyon, ngunit ang iyong misyon ay mawawalan ng pagkakataon, ngunit hindi ka magkakaroon ng parusa sa iyong buhay na makamit ang misyon, ngunit hindi ka magkakaroon ng parusa sa iyong buhay na makamit ang misyon, ngunit hindi ka magkakaroon ng kaparusahan sa iyong buhay na makamit ang misyon, ngunit ang iyong misyon ay mawawalan ng parusa sa iyong buhay na makamit ang misyon, ngunit ang iyong misyon ay mawawalan ng parusa sa iyong misyon, ngunit ang iyong misyon ay hindi magkakaroon ng parusa sa iyong buhay na makamit ang misyon, ngunit ang misyon na ito ay tinatawag na survival mission. Valley. Ang mga salita ni Hei ay tila malabo, ngunit malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, ang iba pang mga puting mandirigma sa paligid niya ay halatang medyo nasa sabik. Mukhang maganda talaga itong Dragon Valley. Isang bagay na kailangan mong bigyang pansin ay sa Operation Dragon Valley, ang iyong martial arts ay maaapektuhan ng mga batas doon at pansamantalang silyuhan. Maliban kung ang iyong cultivation base ay lumampas sa 5th ring, ang martial arts ay maaaring muling ilapat. Ngunit pagkatapos, ikaw ay direktang i-teleport sa labas ng Dragon Valley ayon sa batas. Ito rin ay isang mahalagang dahilan kung bakit ang Dragon Valley ay hindi maaaring lumagpas sa antas ng labanan ng dragon. Para sa kung ano ang partikular na nasa Dragon Valley at kung ano ang maaaring makuha, narito ako, ito ang tuntunin ng Tang Sect, kung magkano ang makukuha mo ay depende sa iyong sariling pagsisikap at swerte. Mamaya, padadalhan ko ang bawat isa sa inyo ng Dragon Ball. Ang Dragon Ball ay maaaring isuot malapit sa iyong katawan at maaaring konektado sa mental power. Kapag naramdaman mo na ang iyong buhay ay nanganganib, pasiglahin ang Dragon Ball gamit ang mental power, at ikaw ay i-teleport palabas ng Dragon Valley. Kapag ang iyong vital signs ay hamina kapag umabot na ito sa isang partikular na antas, ang Dragon Ball ay magkukusa din na palabasin ka. Ayan, tara na. Habang nag-uusap, isa-isang winagaway ni Hei ang kanyang mga kamay, at nauna nang lumabas. Ang pagpapakilala ni Hei ay isang malabong konsepto lamang para kay Tang Wulan. Isa lang ang alam niya, ibig sabihin, walang panganib sa operasyong ito. Ang dalawang karakter na Longo ay maaaring makilala, na dapat ay nauugnay sa dragon. At ang kanyang bloodline ay ang Golden Dragon King, kaya, medyo nagsasalita, dapat siyang magkaroon ng isang tiyak na kalamangan. Para kay Longo, puno siya ng kuryosidad, at ang ilang depresyon sa kanyang puso ay pansamantalang iniwan. Gagawin ang lahat pagkatapos makumplito ang misyon ng Dragon Valley na ito. Sinundan ni Tang Wulan ang iba pa palabas ng Soul Fighting Hall, at hindi nagtagal ay inayos na sila para makasakay sa Soul Guiding Bus. Lahat ay nasa kotseng ito. Sa kotse, magsimulang ipamahagi ang mga Dragon Ball at mga numero. Katulad ng sinabi ni Hei kanina, nakuha pa rin niya ang numero ni Bai San. Ang Soul Coach ay kayang tumanggap ng 50 tao. 30 sa kanila ang nakaupo sa harapan. Ayon sa pagkakaayos ng itim, bawat 2 tao ay magkatabi. Ang pag-uugali ni Tang Wulan ay malapit sa koridor, at mayroon ding maliit na puting level na manlalaban sa loob. Mula sa figure, makikita na ito ay isang babaeng white level fighter. Numero, puti 7. Okay, nai-issue na ang Dragon Balls at mga serial number. Bawal ang komunikasyon sa kalsada. Ang nakaupo sa tabi mo ay kasama mo. Pagkapasok mo sa Dragon Valley, magtutulungan kayo at mag-aalaga sa isa't isa. Si Tang Wulan ay natigilan sandali, kasama. Ang misyon na ito ay hindi nag-iisa.
Sumulyap si Tang Wulan kay Bai Qi sa tabi niya ng hindi malay, at si Bai Qi ay nakatingin din sa kanya. Kailangan kong sabihin na ang papel ng maskara ng manlalaban ay napakalakas. Kahit na ang mga mata ng magkabilang panig ay maaaring takpan, at ang boses ay maaapektuhan ng maskara. Ang iba pang mga white-level fighters ay karaniwang tumitingin sa isa't isa. Napaka-confident ng pagkakakilanlan ng mga manlalaban upang matiyak na hindi sila maaabala sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Lalo na pagkatapos magsagawa ng ilang mahahalagang gawain, hindi ka gagantihan ng kalaban. Sa makatuwid, kahit na sila ay kanilang sariling mga tao, hindi nila ibubunyag ang pagkakakilanlan ng bawat isa. Tumanggo si Tang Wulan kay Bai Qi, at tumanggo din si Bai Qi sa kanya, na itinuturing na isang papuri. Ang susunod na hakbang ay isang mahabang biyahe. Ang Soul Guidance Bus ay mabilis na nagmaneho papunta sa highway at kumilos ng buong bilis. Matapos ang isang buong araw, malabong naramdaman ni Tang Wulan na nakapasok na siya sa bulubunduking lugar. Pagsapit ng gabi, mabilis pa rin ang takbo ng Soul Coach. Walang magtatanong kung gaano katagal bago makarating, at sa tuwing dadaan ito, may ipapamahagi na pagkain para makakain ng lahat. Si Tang Wulan ang pinakamasakit, dahil hindi siya makakain ng sapat. Para sa kanya, ang kakulangan ng pagkain ay direktang haantong sa mahinang mga daluyan ng dugo. Ang kanyang sariling mga daluyan ng dugo ay nangangailangan ng maraming enerhiya. Sa oras na ito, siya ay gutom at gutom na. Kung alam mo ito, dapat kang bumili ng pagkain bago ka sumama sa misyon. Dapat mong tandaan ang araling ito, at kapag nakikibahagi ka sa aksyon sa susunod, dapat kang bumili muna ng pagkain. Nakalunok ng laway, nakakamis ang masarap na pagkain ni Makino. Nang malaman ni Muya na siya ay sasali sa misyon ng Tang Sect, siya ay labis na hinamak, ngunit hindi siya pinigilan, sinabi lamang sa kanya na magsanay ng mas mabuti, at sa parehong oras ay nagturo sa kanya ng ilang mga pamamaraan ng pagsasanay sa katawan at umalis ng mag-isa. Nalaman daw niya. Para naman sa mga kakaibang mineral veins na available lang sa Star Luo Continent, kailangan nating pag-aralan at pag-aralan para lalo pang mapabuti ang kanyang God-level mecha. Hindi nagtanong si Tang Wulan na ang mecha sa antas ng Diyos ay maaaring umunlad, dahil napakalayo niya sa mundong iyon. Kahit magtanong siya, hindi niya siguro maintindihan. Pagkatapos ng misyon na ito, kailangan kong magmadali at magsanay sa pagmamik sa lalong madaling panahon na hindi ko ito pinik. Medyo na-miss pa rin niya ang pares ng sledgehammers ni Yuanan Yahui. Dahil ginamit niya ito sa laro, sobrang nasiyahan si Yuanan Yahui sa pares ng sledgehammers, at nagpasya pa siyang kunin ang pares ng sledgehammers bilang prototype para sa kanyang battle armor weapon sa hinaharap. NS. Iniisip ang ekspresyon ni XCXC nang sabihin ni Yuanan Yahui ang mga salitang ito noon, gusto ni Tang Wulan na tumawa ng kaunti. Kung gagamit ka ng pang-uri upang ilarawan si XCXC sa oras na iyon, ang constipation ay tila mas angkop, oo, constipation-like expression. Gusto kong sabihin pero hindi ako naglakas loob na sabihin, may kaunting kilabot pa rin. Ang pares ng sledgehammer na si Tang Wulan ay nagustuhan din ito. Ang bigat ay sapat na malakas, ngunit ang gintong sibat ng dragon ay malinaw na mas mahusay. Kailangan ko pang magsanay ng mas maraming marksmanship. Gayunpaman, ang Tang Sect ay tila walang anumang espesyal na pagmamarka, sa kabaligtaran, wala itong magulong cloak hammer technique tulad ng sledgehammer. Bago umalis sa Xingluo City, si Yuanan Yahui ay nagpunta na sa Tang Sect upang ipagpalit ang pamamaraang ito ng martilyo, at handang pag-aralan ito. Hindi ko alam kung nasaan ang lahat ngayon. Ang langit sa labas ng bintana ay unti-unting nagdilim, at si Bai Qi ay isinandal ang kanyang ulo sa bintana na parang nakatulog. Nais ding matulog ni Tang Wulan, ngunit gutom na siya para makatulog. Ang pakiramdam na ito ay talagang hindi komportable. Hanggang hating gabi na ang sasakyang ginagabayan ng kaluluwa ay bumaba sa highway at nagpatuloy sa isang maliit na kalsada. Nag-ikot-ikot ito ng halos isang oras, at tila nakapasok ito sa isang bayan. Huminto ito sa wakas. Ang paradahan ay isang maliit na tatlong palapag na gusali, na mukhang kahoy na istruktura at napakasimpleng tingnan. May mga marka ng sekta ng Tang sa lahat ng dako sa bayan, at ang lugar na ito ay talagang kabilang sa sekta ng Tang. Bumaba ang lahat sa sasakyan at pumasok ayon sa ayos. 2 tao sa isang silid. Huwag mo akong pagsasabihan ng anumang kalokohan sa pagitan ng mga lalaki at babae, mag-isip ng solusyon mag-isa. Magpahinga ka ng maaga, at magtipon ng 3 poste bukas ng umaga. Maaari kang bumili ng ilang mga pangangailangan sa bayan. Iminumungkahi kung bumili ka pa at umalis pagkatapos ng tanghali. Oo. Sumang-ayon naman ang mga puting mandirigma at lumabas ng sasakyan. Talagang hindi komportable na umupo sa kotse na ginagabayan ng kaluluwa sa loob ng isang araw. Walang problema si Tang Wulan na nakatira sa iisang silid kasama si Bai Qi. Noong una silang tumira sa work-study dormitory, hindi sila nakatira sa isang silid na may napakaraming tao. Pagbaba niya ng sasakyan, iniunat ni Tang Wulan ang kanyang katawan ng husto. Sa sandaling dumating ang nakakapreskong sensasyon ng daloy ng dugo, ang kanyang tiyan ay sumigaw ng 2 beses, na nagpagutom sa kanya. Hey, may mga nagbebenta pa ba ng pagkain sa oras na ito?
Lumapit si Tang Wulan kay Hei at nagtanong sa mahinang boses. Napasulyap si Hei sa kanya, hindi ako busog. Wala naman siguro ako sa puntong ito. Makakabili ka ulit bukas ng umaga. Okay. Si Tang Wulan ay malungkot at nagugutom. Matagal na siyang hindi nagugutom ng ganito. Gusto ko talagang kumain ng baka. Well, sa tingin niya ay halos magagawa na niya ito ngayon. Pumunta sa hotel at maglaan ng silid. Dahil naunang pumasok si Bai Chi, kinuha niya ang susi. Nagmamadaling sinundan siya ni Tang Wulan at sabay na naglakad patungo sa silid. Sa ikalawang palapag, huminto si Bai Chi sa harap ng room number 315, binuksan ang pinto gamit ang susi at pumasok. Sinundan din siya ni Tang Wulan para pumasok, ngunit biglang lumingon si Bai Chi. Ang mga lalaki at babae ay hindi nagpakasal, alam mo ba? Napakaganda pa rin ang boses ni Bai Chi pagkatapos magpalit ng maskara, at mukhang bata pa ito. Well, don't worry, hindi na ako mag-iisip masyado. Nagmamadaling sabi ni Tang Wulan. Mabuti naman. Sa koridor ka matulog. Gaya ng sinabi niya, pumasok si Bai Chi ng mag-isa, at pagkatapos ay isinara ang pinto ng putok. Tulala si Tang Wulan na nakatayo sa labas ng pinto, nakatingin sa pinto na nakaharang sa sarili niyang kwarto sa harap niya, at nakatingin sa 3 at 5 plate number, hindi niya maiwasang hindi makapagsalita ng ilang sandali. Ito ay masyadong kakaiba. Paglingon sa iba pang mga silid sa koridor, lahat ay pumasok ng magkapares. Mayroon ding mga mag-asawang lalaki at babae. At, malinaw naman, puno ang maliit na hotel na ito. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay at kumatok sa pinto. Bumukas ang pinto, at inilabas ni Bai Chi ang kanyang ulo mula sa loob, anong ginagawa mo? Sinabi ni Tang Wulan, kung hindi, maghilamos ka muna. Hindi ako papasok sa proseso ng paghuhugas mo. Papasok ako kapag natapos mo ito. Dapat ay 2 kama, kaya umupo na lang ako at nagmumuni-muni. Ito ay nasa koridor. Eto, napakapangit at nakakahiya. Kunin mo na. Bang! Ang sagot sa kanya ay ang tunog ng pagsasara ng mga pinto. Ang mabubuting lalaki ay hindi nakikipag-away sa mga babae. Ngumuso si Tang Wulan sa kanyang puso. Ang koridor ay ang koridor. Maiintindihan din niya ang ganitong bagay, kung tutuusin, ang mga tao ay mga babae, at lahat ay estranghero, sa katunayan ay medyo nakakaabala na manirahan sa iisang silid. Kalimutan mo na, wala namang matutulugan mabuti pang lumabas at maglibot-libot. Kung bukas pa ang isang tindahan, maaari kang bumili ng makakain. Habang nag-iisip, nag-walk out lang si Tang Wulan. Si Bai Chi ay nasa silid, habang nag-iimpake ng sarili niyang mga gamit, tinusok niya ang kanyang mga tenga para makinig sa paggalaw sa labas. Hi, honest talaga ang lalaking ito. Hindi man lang siya kumibo, at hindi na muling kumatok sa pinto. Medyo may kalidad. Humph, paano ko hahayaan ang isang mabahong lalaki sa iisang kwarto? Kung talagang naglakas loob siyang pumasok, ha? Nang lumabas si Tang Wulan sa hotel, malamig at nakakapreskong ang simoy ng hangin sa gabi kasama ang halimuyak ng mga halaman. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit kahit gaano kasarap ang hangin, hindi mahalaga kung gaano ito kapuno. Kung sumisip-sip ako ng sobra, mas makakautot ako. Indecent, ang iniisip ko. Karamihan sa mga bayan ay mga kalsadang bato, maayos na sementado ng mga bluestone slab, tahimik at matahimik. Sa mga oras na ito, tila nakatulog na ang mga tao sa bayan. Naglibot-libot si Tang Wulan sa bayan, at hindi nagtagal ay nakakita siya ng ilang tindahan. Oo naman, may deli. Ito yung nagtitinda ng lutong karne. Gusto kong kainin ito. Sa kasamaang palad, ito ay sarado. Pancake shop, my goodness. Kung gagamit ka ng pancake para balutin ang nilutong karne na may kaunting dipping sauce, perpekto ito. Kung mas gutom ang isang tao, mas busog ang imahinasyon ng pagkain sa kanyang isipan. Ang sigaw ng tiyan ni Tang Wulan ay halos maihahambing sa isang poloka sa gabi. Sa mapait na mukha, naglakad-lakad ako. Malamang ay nakita na niya ang lahat ng mga tindahan. Sure enough, walang nagbukas ng pinto. Gutom na gutom na gutom na. Kalimutan mo na ito, maglaro tayo kung hindi ito gumana. Sa pag-iisip nito, tumingin si Tang Wulan sa paligid, tumingin sa direksyon, bumangon, at sumisid sa kakahuyan sa gilid ng bayan. Bahagyang gumalaw ang isip, at ang mga baging ng Blue Silver Emperor ay lumawak mula sa kanyang katawan, dahil ang Blue Silver Emperor ay dating nag-evolve sa dagat, at pagkatapos ay nasa isang malaking lungsod tulad ng Xingluo City. Si Tang Wulan ay wala pa sa malaking lungsod. Ang Blue Silver Emperor ay ginamit sa natural na kapaligiran. Sa oras na ito, nang magsimulang lumaki at kumalat ang mga baging palabas, naramdaman niya kaagad na tila lumiliwanag ang paligid na kagubatan. Kahit na walang liwanag, hindi niya kailangan ang Purple Magic Pupil para maging malinaw. Pakiramdam ang lahat sa paligid. Ang Lanyin Huang Vine ay hindi lamang naging kanyang salamin, ngunit nakipag-usap din sa lahat ng mga halaman sa paligid niya, na parang isang hindi nakikitang lambat na mabilis na kumalat, at ang kanyang mga iniisip ay mabilis na lumawak. Ang pakiramdam na ito, si Tang Wulan ay hindi nang ahas na magpabeya, at agad na umupo sa lugar na naka-cross-lead.
Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na ang bilis ng pagtakbo ng kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay dumable man lang, at ang mayamang sigla ng langit at lupa ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon sa kahabaan ng mga baging ng Blue Silver Emperor. Ang pagkain mismo ay upang sumipsip din ng mga sustansya dito at gawing enerhiya na kailangan mismo. Sa sandaling ito, ang sigla ng langit at lupa na hinihigop ng asol na pilak na emperador ay hindi alam kung ilang beses na mas malakas kaysa dati. Malinaw na nararamdaman ni Tang Wulan ang kanyang sariling enerhiya. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay bumubuti. Ito ba ang tunay na benepisyo ng Blue Silver Emperor? Hindi lamang kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit maging ang kanyang espiritual na mundo ay nagsimulang maging malinaw. Ito ay kahanga-hanga lamang. Ang pagmumuni-muni ay pumasok sa isang estado, ang lahat sa paligid ay naging tahimik, tanging ang asul na pilak na emperador na mga baging na nakapaligid sa mga nakapaligid na halaman. Ang distansya na pinalawig ng kanyang mga iniisip ay unti-unting lumalayo, at malinaw na nararamdaman ni Tang Wulan ang kabaitan at paggalang na nararamdaman ng mga halaman pagkatapos nilang maramdaman ang kanilang sariling hininga. Ang hininga ng asul na pilak na emperador ay tila nagsisilbing inspirasyon sa mga halaman na ito upang unti-unting ipanganak ang kanilang karunungan, at ang mga halaman na ito ay patuloy na nilalamon ang sigla ng langit at lupa na kanilang hinigup at inihatid sa kanya. Pagkatapos ng kanyang paghinga, hinigup ng langit at lupa na si Yuan Li ang bahagi nito, at ang isa pang bahagi ay muling naglaho sa kalikasan. Ang sigla ng langit at lupa, na may bahid ng hininga ng Blue Silver Emperor, ay may backfeeding effect sa mga halamang ito na higit pa sa direktang pagsipsip nito. Sa sandaling ito, si Tang Wulan ay parang sinta ng mundo ng halaman, at lahat ng mga halaman ay nagsaya sa kanyang pagdating. Hanggang sa naging mas madalas ang tawag ng mga insekto at ibon na nagising si Tang Wulan mula sa pagmumuni-muni. Ang araw ay sumisikat sa lupa, at ang mga halaman ay nagsimula sa kanilang araw na photosynthesis. Nagulat si Tang Wulan nang makitang napalampas niya ang oras para linangin ang Purple Magic Pupil. Ito ay ganap na imposible sa normal na mga panahon, dahil siya ay bumuo ng kanyang sariling biological na orasan matagal na ang nakalipas. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang pisngi. Ang ganda talaga ng practice kagabi. Hindi lang siya nagugutom, ngunit malinaw niyang nararamdaman na bumuti ang kanyang espiritong kapangyarihan. Kung mag-cultivate siya sa ganitong bilis, malamang na 1 hanggang 2 taon lang para makapasa sa level 50 level mag-isa. Ito ang Blue Silver Emperor. Si Tang Wulan ay nagunat ng labis na nasisiyahan, at pagkatapos ay tumalon. Kumain, kumain. Umaga na, dapat bukas na ang mga tindahan. Habang iniisip ito, agad siyang tumakbo palabas ng kakahuyan at bumalik sa bayan. Umaga pa noon, at walang gumagalaw sa hotel. Tiyak na nagbukas na ang mga tindahan sa bayan. Isang bango ang tumatama sa mukha. Agad-agad na pumunta si Tang Wulan sa deli na nakita niya kahapon. Sa loob ng deli, isang amoy ng karne ang dumating, at isang malaking kaldero ang inilagay sa pintuan, na nagluluto ng malalaking piraso ng karne ng baka. Boss, bukas na ba? Malakas na lumunok si Tang Wulan. Hindi pa, magtatagal bago maluto ang karne. Isang taong grasa ang amo, nakangiting lumabas at nagdagdag ng pampalasa sa malaking kaldero. Pwede ba akong magpa-reserve? Nagmamadaling tanong ni Tang Wulan, at pagkatapos ay inilabas ang mga barya ng Xingluo Empire na ipinalit niya noon. Oo naman kuya, magkano ang balak mong hilingin? Nakangiting tanong ng amo. Sinabi ni Tang Wulan, kukunin ko hanggat mayroon ka. Natigilan ang amo, magkano ang gusto mo? Hindi mo ako banibiro. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, syempre hindi, maibibigay ko muna ang pera. Boss, ilang lutong pagkain ang magagawa mo sa isang umaga? Sabi ng amo, ikaw yung fighter na dumating kahapon, yung white fighter, dapat walang problema sa credibility mo. Huwag mong isipin na hindi kalakihan yung shop ko, pero yung nagtitinda lang ng lutong pagkain sa buong bayan, akin lang. Marami sa ice cellar. Reserve. So if you want to say how much you have, it will be too much. There will not always 1,000 kattais ken eh. Tuwang-tuwa si Tang Wulan, at nagmamadaling nagtanong, lutong karne lahat. Well, palaging may mga reserba, at maraming uri. Hindi gaanong marami sa bayan. Ipapadala ko ito sa lungsod regular. Ang lutong karne dito ay biodynamically raised beef, tupa at baboy, na mas masarap kaysa sa lungsod. Masarap, kaya sikat na sikat. Gusto ko lahat. Hindi nagatubili si Tang Wulan na magtulak ng isang stack ng pera sa amo, tulungan mo akong gumawa ng bag, kukunin ko ito mamaya, ngunit kailangan kong ihanda ito bago magtanghali. Sa tingin mo ba ito ay gagana? The more the better, hindi natatakot sa marami. 800 kattais, kahit man lang sapat na makakain sa loob ng 20 days, di ba? Napatulala ang amo na tumingin sa kanya, bata, para saan ang gusto mong lutong karne? Siyempre para kumain. Kaya mo ako. I think this meat is almost cooked. Hayaan mo muna akong kumain ng isang piraso. Sabay-sabay tayong magbilang ng pera. Gaya ng sinabi niya, iniunat ni Tang Wulan ang kanyang kamay sa palayok. Kumuha ako ng kapirasong lutong karne at kinain ito nang walang takot na mapaso. Sa pangangatawan ng kanyang Golden Dragon King bloodline, ang temperaturang ito ay wala sa kanya.
Isang malaking piraso ng karne ang pumasok sa tiyan, at bigla itong naging komportable. Kumaway sa amo, kakain muna ako, at dadating ako sa tanghali para kunin. Ang takbo ng bayan ay malinaw na mas mabagal kaysa sa lungsod. Sa oras na ito, ang lungsod ay abala na, ngunit ang bayan ay bagong gising. Ang karanasan ng pagiging gutom kahapon ay naging anino sa puso ni Tangulan. Umaasa sa sarili niyang imbakan ng mga soul guide, naglibot siya sa bayan at nag-order ng halos lahat ng mga tindahan ng pagkain, habang nag-o-order. Pagkatapos kumain, pagkatapos ng isang lap, nabusog ako sa wakas. Sa oras na bumalik si Tangulan sa hotel na kontento, 3 poste na ito sa maghapon, at ang mga mandirigma ay nakabangon na. Dahil sa mga hadlang sa pagitan ng isa't isa, kakaunti ang nag-uusap sa isa't isa. Lahat sila ay tila napakatahimik at gumawa ng kani-kanilang mga bagay. Pumasok si Tangulan sa pinto ng hotel at biglang naalala na wala na siyang mapupuntahan. Pinaalis siya ni Bai Chi kagabi, kaya siguro hindi siya papasukin ngayon. Hindi ko alam kung gising na siya. Para kay Bai Chi, sa isip ni Tangulan, siya ay walang iba kundi isang dumaraan. Walang nararamdaman o pagkasuklam sa isip ni Tangulan. Siya ay hindi komportable kapag siya ay nasa isang silid na may mga kakaibang babae. Higit pa rito, ang pagmumuni-muni kahapon sa kagubatan ay nagdulot ng napakalaking benepisyo, at ang kanyang kalooban ay hindi naapektuhan. Hindi nagtagal, nang lumitaw ang figure ni Hei sa labas ng pasukan ng hotel, maraming mga white level na mandirigma ang mabilis na nagtipon sa labas ng pinto. Pagkatapos bilangin ang bilang ng mga tao, sinabi niya sa malalim na boses, "Okay, pansamantalang nag-disband ang lahat para masolusyonan ang sarili nilang internal affairs. Aalis tayo sa hapon." Oo, lahat ay sumang-ayon. Matapos muling i-disband, pumunta muna si Tangulan sa lugar kung saan siya nag-order ng pagkain, at inilagay ang lahat ng pagkain na binili niya sa kanyang storage space. Sa wakas, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa gutom. Sa kanyang gana, bumili siya ng sapat na pagkain para sa isang buwan nang walang anumang problema. Wala akong maibebenta. Hanggang kailan ako maghihintay? Sa pagbabalik, malinaw niyang narinig na bumibili ng pagkain ang ibang mga manlalaban, ngunit sinabi ng mga boss na walang pagkain sa ngayon at kailangan nilang gawin ito, hinihiling sa kanila na maghintay ng matyaga. Lihim na ngumiti si Tangulan sa kanyang puso, "Sandali, kayong mga lalaki, na nagpahuli sa inyo, ito ang dahilan kung bakit nahuli ng maagang ibon ang uod." Bumalik sa harap ng hotel, humanap ng mauupuan at maghintay ng pag-alis. Sa sandaling ito, nanlaki ang mga mata ni Tangulan, sakto namang nakita ko si Bai Chi na naglalakad pabalik mula sa labas, hawak ang isang baso ng juice sa kanyang kamay at iniinom ito. Nakita rin siya ni Bai Chi. Nang makita niya kung gaano siya naiinip na nakaupo, dahan-dahan siyang naglakad. "Hoy, saan ka nagpunta kagabi?" Tanong ni Bai Chi. Sinabi ni Tangulan, "Nakahanap ako ng lugar para magnilay-nilay sa labas." Tumango si Bai Chi, pagkatapos ay hindi siya pinansin at mag-isa siyang pumasok sa hotel. Naisip ni Tangulan sa kanyang sarili, ang babaeng ito mismo ay dapat na isang mapagmataas na binibini. Sa hapon, tapos na ang pagtitipon, tara na. Sa pagkakataong ito ay walang bus, dahil ang bus ay hindi makakapasok sa bundok sa susunod. Kailangang umasa ang lahat sa paglalakad para makarating sa destinasyon sa pagkakataong ito. Ang bawat tao ay may antas ng paglilinang ng hindi bababa sa ika-4 na singsing, kaya ang paglalakad ay syempre hindi isang problema. Sa ilalim ng pamumuno ni Hei, naglakad muna sila sa kagubatan, at pagkatapos ay lumipat patungo sa kailaliman. Sa mga pakinabang ng pagmumuni-muni kagabi, natuklasan ni Tangulan na sa pagpasok niya sa kagubatan, naramdaman niya kaagad ang mabuting kalooban na ipinadala ng mga nakapaligid na halaman. Sila ay tulad ng kanilang sariling mga tao, tumitingin sa kanilang sarili bilang paggalang. At pagkatapos na pumasok ang sariling soul power ni Tangulan dito, halatang nag-iba-iba ito ng mas malakas kaysa sa labas. Ang langit at lupa ay natural na dadaloy sa kanyang katawan, kahit na hindi siya nagmumuni-muni, may ilang mga pagbabago sa banayad na paraan. Medyo kakaiba ka ba? Bakit parang may espesyal na aura ito sa katawan? Lumakad si Bai Chi sa tabi ni Tangulan at biglang nagtanong. Nagkibit-balikat si Tangulan, "Paano ko malalaman?" Bahagyang napakunot ang noo ng mga kilay sa ilalim ng puting pitong maskara, at naisip niya sa kanyang sarili, kung bakit ang hininga ng lalaking ito ay naging sariwa at mabango ng sabay-sabay, at, malabo, mayroong isang pakiramdam ng pagkakaisa sa kanya. Napakalakas ng mental na kapangyarihan ni Bai Chi, kaya lalo siyang nakaramdam ng matinding pananabik, at bigla na lang bumukas sa kanyang puso na ang martial arts na ito ni Bai San ay dapat na nauugnay sa mga halaman. Ang master ng espiritu ng halaman ay nakakuha ng isang tiyak na pagtaas sa kagubatan, kaya malinaw ang paliwanag. Ang mga tao ay kumikilos ng mabilis at sumusulong. Bagamat komplikado ang lupain sa kagubatan, hindi ito problema para sa kanila. Sa kagubatan sa hapon, ang oxygen ay sagana, ang hangin ay basa-basa at sariwa, at mayroong pagkakaisa ng langit at lupa na enerhiya sa kanya. Si Tangulan ay hindi lamang nakakaramdam ng pagod, ngunit nakakaramdam din ng kaunti at mas masigla.
Pagkatapos ng mahigit 2 oras na paglalakad, unti-unting tumataas ang lupain, at tila ako ay umaakyat ng bundok. Tumingin si Hay sa langit at sinabi sa malalim na boses, kailangan nating bilasan ng kaunti, kung hindi, hindi tayo makakarating bago magdilim. Lahat ay sumusunod ng malapit, huwag mahuli. Gaya ng sinabi niya, bigla niyang ibinuka ang kanyang katawan at mas mabilis na umabant. Ang mga puting level na mandirigma sa likod nila ay sunod-sunod na bumilis, at mabilis na lumipat sa likuran niya. Dahil ang cultivation base ay nasa itaas ng isang tiyak na antas, kahit na ito ay bumibilis, wala pa ring puwang sa pagitan nila. Si Tang Wulan ay tumatakbo tulad ng isang normal na tao, na may matatag at pantay na mga hakbang, at pakiramdam niya ay isang malakas na cheetah. Ang Bai Chi sa kanyang tabi ay tila mas magaan, at napakahusay sa kalikasan noon. Ang ilang mga hadlang sa kagubatan ay madalas na mga lugar para magamit niya ang kanyang lakas, at mabilis siyang tumakbo at nakakatipid ng pagsisikap. Tulad ng kanyang paghusga na si Tang Wulan ay isang spirit master ng uri ng halaman, si Tang Wulan ay malabo ding nahulaan na ang Bai Chi na ito ay dapat na isang spirit master ng maliksi na uri ng pag-atake. Sa wakas, nang malapit na ang gabi, nakaakyat na sila sa ilang taluktok at nakarating sa tuktok ng isang mataas na bundok. Ang mga halaman dito ay nagsisimula ng bumaba, ang taas ay hindi bababa sa 2 kilometro sa itaas, may mahinang nyebe sa lupa, at ang temperatura ay bumaba ng husto. May isang kubo sa tuktok ng bundok, na gawa sa bato. Tila naramdaman nito ang kanilang pagdating. Bumukas ang pinto ng kubo na bato at lumabas doon ang isang tao. Isa itong matandang lalaki, matangkad, ngunit rikati, na may hawak na ebony na tungkod sa kanyang kamay. Matandang Wu. Mabilis na humakbang si He Yi, lumapit sa matanda, at bumati ng may paggalang. Lihim na nagulat si Tang Wulan. Dapat mong malaman na ang status ni He Yi sa Soul Fighting Hall ay napakataas na. Napakagalang ng matanda sa namamatay na taon ng hangin, halatang hindi ordinaryong tao ang matandang ito. Tumango si Wu Lao kay He, ang kanyang mga mata ay dumaan sa 30 puting antas na mandirigma sa likod niya. Bahagyang tumango, sinabi, ang kalidad ng mga kabataang ito ay hindi masama. Humanda ka. Tumango si Black. Pagkatapos ay maghanda upang magsimula. Hindi gaanong nagsalita si Old Wu, at naglakad patungo sa tuktok ng bundok sa tabi ng bahay na bato. Humarap si He Yi sa mga white level fighters, at same time na sinabi, na ipakilala ko na ang sitwasyon tungkol sa misyon na ito dati. Simple lang ang kailangan mong gawin, ibig sabihin, manatili sa Dragon Valley hanggat maaari. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa inyo, at isa rin itong espesyal na benepisyo na pagmamay-ari ng Hall of Souls. Sino man na maaaring manatili dito ng higit sa 3 buwan ay direktang mapopromote bilang isang taong dilaw. Binawi sa katayuan ng mga mandirigma. Kung mas matagal ka sa Dragon Valley, mas mabuti. Bahagyang gumalaw ang puso ni Tang Wulan. Lalo akong na-curious sa Dragon Valley na ito. Sa oras na ito, narating na ni Mr. Wu ang gilid ng bangin sa tuktok ng bundok. Bahagyang huminto sa lupa ang ebony crutch sa kanyang kamay. Biglang, isang surge of spirit power ang biglang sumabog mula sa kanya. Tumaas din ang isang bilog ng mga spirit ring. Yellow, yellow, purple, 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 black, 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 black. Siyam, nakakagulat na siyam na spirit ring. Siyam na ring title daw Luo. Nang makita ang siyam na nagniningning na spirit ring, maraming mga white level na mandirigma ang walang kamalay-malay na tumayo ng tuwid, title daw Luo, iyon ang pinakamataas na pag-iral sa mundo ng Panginoon ng Espiritu, at ito rin ang layunin na kanilang hinahabol ng gusto. Isang puting halo ang umagos mula sa katawan ni Elder Wu, at nakita ng lahat na sa ilalim ng mga paa ni Elder Wu, tahimik na lumilitaw ang mahinang mga pattern ng liwanag. Nagulat sila nang makitang ang pattern ng liwanag ay napakakomplikado at kahanga-hanga, medyo katulad ng hitsura ng isang magic circle na ginagabayan ng kaluluwa, ngunit mukhang mas primitive ito. Ang ilang mga white level fighters na nakakaalam ng soul-guided magic circle ay hindi maiwasang masimangot, dahil ang light pattern na ito ay hindi kabilang sa anumang modernong soul-guided magic circle. Nagbibigay ng simple at pagbabago ng buhay. Ang pattern ng liwanag ay kumalat palabas, at sa lalong madaling panahon ay lumawak sa diameter na 100 metro. Sa pattern ng liwanag, tumaas ang gusot, at ang aura ay naging mas matindi. Ang pabago-bago ng espiritu ng kapangyarihan sa katawan ni Elder Wu ay patuloy na tumaas, at tila ginagamit niya ang kanyang espiritong kapangyarihan upang himukin ang mga pattern ng liwanag sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakatayo doon, biglang naramdaman ni Tang Wulan na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang pakiramdam na ito ay napakakaiba, na parang may tumatawag sa sarili. Sa bawat oras na pumuputok ang puting halo, ang kanyang puso ay nagkontrata, at ang kanyang tibok ng puso ay halatang mas malakas kaysa karaniwan. Dumaloy ang chi at dugo, at sa malakas na tibok ng puso, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na malapit nang mag-apoy ang dugo sa kanyang katawan, at pinaghirapan niyang kontrolin ito upang maiwasan ang pagkalat ng dugo sa kanyang katawan. Biglang itinaas ni Elder Wu ang ebony na tungkod sa kanyang kamay. Biglang umayos ang sikmura niyang katawan.
Sa isang iglap, tila siya ay parang isang dragon na nagising, nang walang kinang ng espiritong singsing sa kanyang katawan, ang kanyang katawan ay nagsimulang mamaga, na may malalaking pakpak. Lumakad sa likuran niya, hindi nagtagal ay naging isang higanteng dragon na may haba na higit sa 15 metro na nagniningning sa asul at lilang mga ilaw ng kuryente. Ito ay one tunay na katawan. Natatanging kakayahan ba ang Seven Ring Soul Saint? Ang espiritu ng matandang na ito ay tila ang maalamat na Super Martial Spirit na Blue Electric Tyrannosaurus. Ang isang mahabang awit ang lumabas mula sa bibig ni Hulao, at ang puting liwanag na pattern sa lupa ay biglang naging marahas, ang puting rosas, at ang halo na daloy ay naging makulay na mga kulay. Biglang naging isang sinag ng liwanag na pumailanglang sa langit. Ang kalangitan ay napunit ng sinag ng liwanag, at ang mga makukulay na sinag ng liwanag ay kumalat palabas, na nagpapakita ng malaking puwang. Ito. Sa pagtingin sa napakaitim na agwat, maraming mga white level na mandirigma ang hindi napigil ang matigilan, at ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng kakaibang tanawin. Kapag nakatagpo ka ng hindi mapaglabanan na krisis sa Dragon Valley, ita-teleport ka palabas sa pamamagitan ng pagtawag sa Dragon Ball. Simulan ang pagpasok. Sumigaw si Hei, kumislap ang kanyang anyo, at lumapit siya sa likod ng isang puting level na mandirigma, hinawakan ang kanyang balikat at ang isa pang kamay sa balikat ng kanyang kasama sa tabi niya, hilahin ang iyong mga kamay. Ang dalawang puting antas na mandirigma ay nagmamadaling naghawak ng mga palad sa isa't isa. Sa susunod na sandali, hinampas sila ng mga braso ni Hei at dumiretso sa itim na puwang. Nawala ang dalawang figure nang hindi pumapasok sa puwang. Hawakan. Muling kumislap ang figure ni Hei, at ang pangalawa ay dumating sa panig ni Tang Wulan at Bai Qi. Lumingon si Tang Wulan upang tingnan si Bai Qi at iniunat ang kanyang kanang kamay. Si Bai Qi ay tila nag-aatubili, ngunit pagkatapos ng lahat, inabot niya ito upang hawakan siya. Sa susunod na sandali, ang dalawa ay pumailanglang na parang ulap at hamog, at dumiretso sa puwang. Sa sandali ng paglipad, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang kamay ni Bai Qi, na nag-aatubili lamang na pagsamahin siya, ay biglang humigpit, na nagpapakita sa kanyang medyo hindi matatag na estado ng pag-iisip. Natatakot ba siya? Ang pagiging isang mandirigma ay napakalakas ng loob. Nang lumitaw ang kaisipang ito sa kanyang isipan, naramdaman ni Tang Wulan ang kadiliman sa harap ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay umiikot ang kalangitan. Ang lahat sa paligid ay naging malabo, at may pakiramdam ng pagbaluktot sa espasyo. Hinuyam din niya ang kamay ni Bai Qi, matatag at malakas. Ang lakas ng paghila ay tumagal ng maikling panahon, at biglang nawala ang dilim at muling lumitaw ang liwanag. Kung gayon ang dumating ay hindi isang pakiramdam ng pagbaluktot ngunit isang pakiramdam ng kawalan ng timbang. Tiningnan ito ni Tang Wulan nang hindi namamalayan, at nakita niya na pareho ang kanyang sarili at si Bai Qi ay nahuhulog na parang libreng pagkahulog. Huminga siya ng malalim at itinaas ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan. Ngunit agad siyang nagulat nang matuklasan na tila may isang espesyal na uri ng enerhiya na tumagos sa kanyang katawan nang hindi nakikita, at ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay ganap na tahimik. Ang mga pinigilan ay hindi maipakita kahit kaunti, at hindi sila mapapakilos. Sinabi ni Hei na imposibleng gumamit ng martial arts sa Dragon Valley na ito. Ano ba yun? Ang asul na pilak na damo ni Tang Wulan ay talagang hindi makagalaw, ngunit sa oras na ito siya at si Bai Qi ay nahuhulog pa rin. Ah! Ang martial soul ko! Napasigaw si Bai Qi, halatang nagpapanik, nagpupumiglas. Tumingin si Tang Wulan sa ibaba, at ang lupa ay tila napakalapit. Siya ay palaging napakamapagpasyahan. Gumawa siya ng mapagpasyang desisyon at direktang hinayla si Bai Qi sa kanyang mga bisig. Niyakap niya ang kanyang katawan, at sa sandaling lumapag, ang kanyang mga paa ay dumampi sa lupa, at pagkatapos ay niyakap niya si Bai Qi at gumulong palabas na parang patagilid. Siya ay may dugo ng Golden Dragon King, at ang kanyang lakas ay napakalakas. Sa sandaling siya ay lumapag, umasa siya sa matibay at malalakas na kalamnan ng kanyang mga binti upang lutisin ang karamihan ng epekto, kasama ang isang serye ng pagbagsak, upang palabasin ang momentum. Ang mga kamay ni Bai Qi ay mahigpit na nakapulupot sa leeg ni Tang Wulan, nanginginig ang kanyang katawan, at halatang natatakot siya. Ang mga braso ni Tang Wulan ay nakapulupot sa kanyang likod at ginamit upang alalayan siya kapag siya ay gumugulong, ngunit hindi siya napisil. Nang huminto ang dalawa, gumapang si Bai Qi sa dibdib ni Tang Wulan, nanginginig pa rin ang kanyang maselang katawan. Ang kanyang katawan ay napakalambot, malambot na may matamis na halimuyak, lalo na ang mga katangiang pambabae na umaapi sa dibdib ni Tang Wulan, na ginagawang medyo nakakahiya ang kanyang ekspresyon sa ilalim ng maskara. Ah! May natuklasan din si Bai Qi na mali sa oras na ito, at nagmamadaling inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib upang ilayo ang kanyang katawan kay Tang Wulan. Bahagyang itinulak ni Tang Wulan ang kanyang balikat at umupong mag-isa. Ang paghinga ni Bai Qi ay medyo maikli, at ang dalawa ay itinaas ang kanilang mga ulo upang tumingin sa langit ng sabay. Ang langit ay bughaw, ngunit walang bakas ng anumang bagay. Mukhang ini-teleport ito sa ibang espasyo. Gulat na sabi ni Tang Wulan. Ang emosyon ni Bai Qi ay tila naging matatag sa oras na ito, mabilis siyang tumayo at bahagyang tumalon.
Ano pang espasyo, ito ay isang maliit na mundo sa isang puwang. Maliit na mundo. Napatingin si Tang Wulan sa kanya nang may pagtataka. White Kitaw, hindi mo ba alam na maraming katulad na maliliit na bitik sa espasyo sa ating kontinente ng Starluo, ngunit karamihan sa mga bitik sa kalawakan ay hindi matatag at maaaring pumutok anumang oras. Ngunit mayroon ding ilang mga bitik sa kalawakan na partikular na matatag. May ilang mga espesyal na lugar na konektado sa loob. Ang ganitong uri ng lugar ay parang sirang kontinente na bumulusok sa isang uri ng bitik ng espasyo. Ito ay may sariling katatagan, ngunit ito ay may sariling katatagan na sistema. Hindi isang planeta. Ito ay isang lugar kung saan ang langit ay bilog. Kapag ang kalawakan ay hindi matatag, ang maliit na mundo ay maaaring masira. Ang lahat ng maliliit na mundo ay nakasalalay sa malaking mundo. Ito ay isang malaking mundo. Siyempre hindi pa ito pinag-aralan ni Tang Wulan. Ito ay malinaw na kaalaman na natatangi sa Xingluo Continent. Matapos marinig ang sinabi ni Bai Qi, bagamat hindi niya naiintindihan ang lahat, nakaramdam pa rin siya ng malabo. Oo naman, ang Starluo Continent ay may espesyal na lugar. Hindi rin mamobilize ang spirit power ko. Hindi rin may lalabas si Wan. Sinabi ni Tang Wulan kay Bai Qi. Hindi rin pwede. Pero nandoon pa rin ang physical fitness. Mataimtim na sabi ni Bai Qi. Tumango si Tang Wulan. Ang dahilan kung bakit hindi siya nataranta ay dahil hindi siya katulad ng karamihan sa mga Panginoon ng Espiritu. Kahit na wala siyang espiritong kapangyarihan, mayroon pa rin siyang kapangyarihan ng bloodline at natural na divine power. Ang kanyang bloodline na aura ay hindi naaapektuhan ng kapangyarihan ng espiritu, at ang kanyang lakas ay hindi gaanong hamina kaysa sa mga ordinaryong Panginoon ng Espiritu. Gayunpaman, hindi nilayo ni Tang Wulan na gamitin ang kanyang aura ng dugo ng madali, dahil ang kanyang gininto ang aura ay masyadong kapansin-pansin. Ang tagumpay ng Shrek Academy laban sa Monster Academy ay kumalat sa buong Starluo Continent, at ayaw niyang malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi mo kailangang hilingin sa kanya na malaman na siya ay nasa Starluo Continent Soul Master Realm, malamang na parang daga na tumatawid sa kalsada. Siguradong magdurusa sa pagtanggi. Kung alam ni Bai Qi ang kanyang pagkakakilanlan, natatakot ako na imposibleng makipagtulungan. Kung tutusin, sa paningin nila, isa siyang outsider. Dahil ang ibang mga Spirit Master ay naging mga ordinaryong tao at kayang kumpletuhin ang mga gawain sa Dragon Valley, kung gayon ay dapat nilang gawin ito, bilang huling paraan, hindi nila maipapakita ang kanilang aura ng dugo. Sa pag-iisip tungkol dito, tumayo si Tang Wulan, bahagyang gumalaw ang kanyang mental energy, at hindi namamalayang nakipag-ugnayan sa kanyang storage space. Sa kabutihang palad, kahit na ang kapangyarihan ng kaluluwa ay pinigilan ay hindi maaaring pakilusan, ang Soul Guidance Device ay halos hindi pa rin magagamit. Ang espiritual na kapangyarihan ay binansagan ng kaluluwa ng isang tao, ngunit kapag ito ay isinaaktibo, ang espiritual na kapangyarihan ay hindi bababa sa ilang beses na higit sa karaniwan. Sa isang kislap ng liwanag at anino, dalawang maliliit na martilyo ang lumitaw sa mga kamay ni Tang Wulan. Sa kabilang banda, si Bai Qi ay may dalawa pang dagger sa kanyang mga kamay, halatang handa rin siya. Sinulyapan ang dalawang espiritong gumagawa ng mabibigat na pilak na martilyo na inilabas ni Tang Wulan, nagulat na sinabi ni Bai Qi, panday ka pa rin ba? Tumango si Tang Wulan, oo. Sa Dragon Valley na ito, mas maganda talaga kung may organic armor. Sayang. Malamig nang umuso si Bai Qi, nag-iisip ng maganda. Sa maliit na mundong ito, imposibleng makapasok ang mga mecha. Ang pangunahing pinagmumula ng kapangyarihan ng mechas ay soul power din. Maging ang soul power na nakaimbak ng soul guide battery ay pipigilan dito. Ang maliit na mundong ito ay tila may natural na batas ng pagsugpo sa kapangyarihan ng kaluluwa. Narinig ko na may nagsabi na kung sino man ang makakapag-aral ng mga batas ng mundong ito. Oh, sinabi ni Tang Wulan, may nag-aaral ba nito ng malinaw? Umiling si Bai Qi, hindi pa. Ang mga Spirit Master sa itaas ng ikalimang singsing ay hindi makakapasok dito. Marahil, ang mga Soul Master sa itaas ng ikalimang singsing ay maaaring hindi mapipigilan ng lugar na ito. Gayunpaman, sila ay direktang tatanggihan ng kalawakan at hindi makapasok sa maliit na mundo. Gaano ba kadaling pag-aralan ang mga patakaran ng isang maliit na mundo? Huwag mo nang isipin ang tungkol dito, bagamat pumunta tayo sa Dragon, let's go around, let's go, let's go, let's go around, let's go, let's go around, let's go around, let's go around. Sinasabi na sa tuwing ang isang manlalaban na papasok sa Dragon Valley ay makakapag-stay lang dito ng sapat na oras ay madarama mong ganap na muling ipanganak kapag lumabas ka. Tumango si Tang Wulan, hawak ang Thousand Forging Heavy Silver Hammer sa magkabilang kamay, at nagkusa na maglakad sa harapan. Noon lang niya napagmasdan ng mabuti ang paligid. Ang lugar kung saan sila matatagpuan ay tila isang maburol na lugar na may mga halamang tumutubo sa paligid, ngunit hindi ito malago. Nakatayo sa burol sa paanan at nakatingin sa malayo, dahil may mahinang hamog sa hangin, hindi sila makalayo. Sa dilim, nakaramdam si Tang Wulan ng isang uri ng kalungkutan sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit nangyari ito, ngunit may kung anong emosyon. Tila walang bakas ng mga hayop sa paligid, at ang buong maliit na mundo ay tila napakatahimik. Lumingalinga si Tang Wulan saglit bago naglakad sa harapan.
Hinawakan ni Bai Chi ang punyal sa magkabilang kamay at sumunod sa likod niya. Sunod-sunod na tumalikod ang dalawa sa mga burol at naglakad patungo sa bukas na lugar sa di kalayuan. Pagkatapos magsimulang magmarcha, unti-unting natuklasan ni Tang Wulan ang ilang pagkakaiba sa mundong ito. Ang gravity ng maliit na mundong ito ay dapat na mas malaki kaysa sa Xingluo continent. Kaya't hindi sila gaanong naramdaman sa simula, ngunit pagkatapos ng ilang hakbang pa, ang pakiramdam ay naging halata. Pagkatapos ng halos 2 oras na paglalakad, ang paghinga ni Bai Chi ay nagsimula ng maging hindi pantay. Sa pangangatawan ng kanyang Panginoon na may 4 na singsing na espiritu, hindi ito ang mangyayari sa normal na mga pangyayari. Siyempre, hindi gaanong naapektuhan si Tang Wulan ng kanyang malakas na pangangatawan. Magpahinga ka na. Lumingon si Tang Wulan para tingnan si Bai Chi. Tumango si Bai Chi. Nakahanap si Tang Wulan ng isang malaking puno, umakyat ng 2 at 3, umupo sa sanga at tumingin sa paligid. Matapos hindi makatagpo ng anumang panganib, nagbigay siya ng thumbs up kay Bai Chi sa ilalim ng puno. Nakahanap si Bai Chi ng malinis na lugar na mauupuan, kumuha ng bote ng tubig mula sa kanyang storage soul guide, at ininom ito. Sa kabilang banda, si Tang Wulan mismo ay umupo sa sanga, kumuha ng isang malaking pie, nilagyan ito ng karne ng baka, at kinain ito ng may malalaking subo. Para sa kanya, napakahalaga ng food supplement. Ngayon na ang kapangyarihan ng kaluluwa ay hindi magagamit, walang pagsala ang pinakamahusay na panatilihin ang sarili sa tuktok ng linya ng dugo sa lahat ng oras. Itinaas ni Bai Chi ang kanyang ulo at sumulyap kay Tang Wulan na nakaupo sa sanga, at may gululo sa kanyang tiyan. Wala siyang kinakain sa umaga. Nais kong bumili ng ilang pagkain para sa pag-iimbak, ngunit hindi ko ito binili pagkatapos ng isang round trip sa bayan. May mga taong nakapila sa bawat tindahan, at natagalan ang paghihintay. Sa oras na ito, nakita kong gaano kasarap kumain si Tang Wulan, naglakad siya ng 2 oras bago, paanong hindi siya gutom. Ngunit nahihiya siyang tanungin si Tang Wulan. Alam niya mismo na hindi siya nagpakita ng kabaitan sa proseso ng pakikipag-ugnayan sa kabilang partido. Ang hindi pagpapalam sa mga tao na matulog sa silid ay malinaw na nagtataboy sa mga tao at libu-libong milya ang layo. Kung siya ang magkukusa na asikasuhin ang pagkain ng ibang tao sa sandaling ito, talagang hindi niya mapigilan ang kanyang mukha. Nakaupo sa mataas na lugar, napakaganda ng paningin ni Tang Wulan. Natural na nakita niya ang ilang pagbabago sa ekspresyon ni Bai Chi at ang hitsura ng paglunok ng laway. Lihim siyang ngumiti sa kanyang puso, ngunit hindi naputol. Siya ay may maitim na tiyan noong una, kahit na wala siyang pakialam sa mga problema ni Bai Chi noon, ngunit hindi siya maglalagay ng mainit na mukha sa malamig na puwet ng isang tao. Ang bawat isa ay kailangang gumugol ng hindi bababa sa 3 buwan na magkasama, at mas mahusay na makipag-ugnay sa mga personalidad ng bawat isa sa una. Masyadong malakas ang karakter nitong si Becky, at kailangan niyang ma-pressure. Pagkatapos kumain ng malaking pie na may karne, ininom ni Tang Wulan ang kanyang bibig at tumingin sa Bai Chi na nakaupo sa ibaba, iniisip sa kanyang sarili, medyo matitiis ito. Habang nag-iisip tungkol dito, kumuha siya ng isa pang piraso ng flatbread at karne ng baka at kinain ito ng malalaking subo. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Bai Chi. Kailan niya dinanas ang kasalanang ito, pinasama siya ng kanyang gutom, tumayo at tumangala kay Tang Wulan sa sanga. Padalhan mo ako ng pagkain. Ang kanyang tono ay hindi masyadong palakaibigan, na may bakas ng pagmamataas. Hindi man lang siya nilingan ni Tang Wulan, na para bang hindi niya ito narinig. Hey, kinakausap kita, narinig mo ba? Galit na sabi ni Bai Chi. Walang ganoong tao dito. Masayang sabi ni Tang Wulan. Ikaw, nais ni Bai Chi na atakihin, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na wala siyang magagawa sa lalaking ito, mayroon ka bang maginoong pag-uugali? Paano mo makakain ang iyong sarili sa harap ng isang babae? Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, gentleman's demeanor. Magkano ang kati? Wala talaga ako. Anak ako ng mahirap na pamilya. Puro pagkain, damit, pabahay, pagkain at damit ang alam natin. Gentleman demeanor, kahit meron ako, kailangan ko pa ring tingnan. Sino yun? Sa madaling salita, kung may sakit ka, dapat gumaling ka. Galit na galit si Bai Chi, naglakas loob ka bang isumpa ako? Bakit ako namamatay? Bahagyang sinabi ni Tang Wulan, may sakit ang prinsesa. Ako. Natigilan si Bai Chi, at galit na sinabi, hindi ka ba makababa? Ayoko. Si Tang Wulan ay kumain na may malalaking subo. Okay, huwag kang magsisi. Malamig na bamantong hininga si Bai Chi, at hindi niya alam kung bakit biglang nagkaroon ng schadenfreude sa kanyang boses. Gumagalaw ang puso ni Tang Wulan. Sa sandaling ito, bigla niyang natuklasan na ang mga mata ni Bai Chi na nakatago sa likod ng maskara ay tila nagbago. Sa susunod na sandali, naramdaman na lamang ni Tang Wulan ang isang malakas na pakiramdam ng acupuncture na lumitaw sa kanyang isipan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumagilid ang kanyang katawan at nahulog siya sa puno. Gayunpaman, ang kanyang mental na kapangyarihan ay hindi mahina. Sa sandaling nahulog siya, bahagya niyang nahawakan ang kanyang balanse. Sa sandaling siya ay lumapag, hinawakan niya ang kanyang palad sa lupa, at ang buong tao ay tumalikod at tumayo ng matatag.
Gayunpaman, nahulog ang flatbread at karne sa kanyang kamay. Ikaw. Naging mahirap din tingnan ang mukha ni Tang Wulan. Masyadong matigas ang ulo ng lalaking ito. Sabi ko pagsisisihan mo, deserve mo. Hayaan mong kainin mo, di ba kailangan mo ng kainin ngayon? Matagumpay na sabi ni Bai Qiang. Malamig na sumulyap sa kanya si Tang Wulan, hindi ko talaga alam kung paano ka dinala ng duhuntang. Isang himala na maaari kang sumama sa duhuntang na may pag-iisip na tulad ng sa iyo. Mula ngayon, ikaw ay ikaw at ako ay ako. Magkahiwalay tayo ng landas. Pagkatapos magsalita, lumakad siya sa gilid, kinuha ang flatbread at karne ng baka, tinapik ang alikabok dito, muling ikinapit, tumalikod at humakbang palayo. Hoy! Nanatili si Bai Qi, hindi niya inaasahan na si Tang Wulan ay magiging mapagpasyahan, at aalis siya kung hindi siya pumayag. Bumaba si Tang Wulan sa burol ng hindi lumilingon, ang kanyang bilis ay napakabilis, at ang kanyang boses ay nagmula sa malayo, kung hindi ka makatagal, gamitin ang Dragon Ball para makaalis dito. Kung siya ay medyo nagbibiro tungkol sa pakikipaglaro kay Bai Qi noon, talagang nagalit si Tang Wulan nang itumba siya ni Bai Qi mula sa puno at pinalipad pa ang malaking pie. Ang pakikipagtambalan sa gayong tao ay hindi lamang hindi magkakaroon ng anumang mga benepisyo, ngunit nahaharap din siya sa panganib na hilahin pababa ng kanyang mga kasamahan sa koponan anumang oras. Ayaw na niyang makasama pa siya. Kung wala siya sa tabi niya, magagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang dugo para lumaban ng kusa. Mayroong mas kaunting mga paghihigpit. Ang bastos na ito, dapat pa rin akong mag-ipon ng pagkain para sa akin. Napatapak si Bai Qi sa lugar, nabalisa. Si Tang Wulan, kahit anong isipin niya, para sa isang ganid na babae, sanay na siyang lumala. Huwag mo na lang siyang pansinin, gayunpaman, pagkatapos ng misyon na ito, walang nakakakilala sa sinuman, at walang planong makipag-intersection sa kanya sa hinaharap. Bagamat may kakaibang ugali si Gu Yu at madalas na nagbabago, may katuturan pa rin siya. Sa pag-iisip kay Gu Yu, hindi napigilan ni Tang Wulan na bumagal, at napabuntong hininga siya sa loob, Gu Yu, paano mo ako mapapabuti sa iyo? Sa nakalipas na 6 na buwan, naging kakaiba ang personalidad ni Gu Yu, at nandoon pa rin ang tacit na pagkakaintindihan ng dalawa, ngunit malinaw niyang nararamdaman na tila inilalayo siya nito. Pupunta ako sa susunod na lungsod sa lalong madaling panahon. Ang Star Luo Empire ay talagang kawili-wili dito. Ang kwento ng maliit na mundo na narinig ko mula sa kanila noong araw na iyon ay napaka-interesante. Ang totoong mundo ay napakalaki kaya walang mga sorpresa. Excited na tanong ni Xe kay Yuan Yahui sa tabi niya. Sabi. Sa bus, nakaupo si Xe kasama si Yuan Yahui na walang mukha, si Xu Xiaoyan ay nakaupo kasama si Le Zhengguo, at si Ye Xinglan ay nasa tabi ni Xu Lizi. Walang laman ang upuan sa tabi ni Gu Yu. Hindi ko alam kung bakit, walang laman ang upuan, at parang walang laman ang puso niya. Sayang at wala si Captain sa amin, buti sana kung nandoon siya. Ang boses ni Xe ay lumutang mula sa likuran. Ipinikit ni Gu Yu ang kanyang mga mata nang hindi namamalayan, nasaan siya? Bakit wala man lang Soul Guide Communication? Subconsciously, kinuha niya ang Xingluo Continent Soul Communicator na ipinadala sa kanya ni Wu Changkong, at ang kanyang daliri ay nakapos sa button, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi niya ito pinindot. Wulan, alam mo bang ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo? Mali ako sa umpisa at hindi ako dapat magkusa na lapitan ka. Lumalabas na ang ilang mga bagay ay hindi nangangahulugan na maaari mong ilagay ang mga ito pababa. Pabigla-bigla pa nga akong ipapangako sa iyo na aalis ka pagkatapos mong mag-aral sa looban. Paano ako makakagawa ng ganoong pangako kung ako ang nauna? Nasaan ka? Ayaw niyang aminin sa puso niya, pero alam niyang namimiss niya ito. Ha! Si Tang Wulan ay gumagapang sa mga palumpong, at ang kanyang puso ay lalong naging hindi sigurado. Ilang sandali pa mula nang makarating siya sa ganitong posisyon sa harap ng kanyang mga mata, at pagkatapos maglakad palabas ng maburol na lugar, may bukas na kapatagan. Natuklasan ni Tang Wulan na sa isang lugar na napakababa mula sa lupa, wala pang 100 metro ang layo, may mga patak ng ulap na dumaraan. Ang pinaka-kakaiba ay ang mga kulay ng mga ulap na ito ay magkakaiba, pula, orange, dilaw, berde, asul at lila, lahat ay magagamit. Bukod dito, mahina niyang naramdaman na ang mga kulay na ulap na ito ay hindi ganoon ka-simple. Tila may espesyal na enerhiya sa bawat ulap at ambon. Nararamdaman niya pa rin na, mahina, mayroon talaga siyang malakas na intimacy sa mga ulap na ito. Ganito nangyari. Ano ang mga ulap na ito? Nagmamasid si Tang Wulan ng may pagtataka. Matapos manood ng ilang sandali, nalaman niya na bagamat ang mga ulap na ito ay inaanod, ang bawat kulay ng ulap at ambon ay nagbabago sa isang tiyak na lugar at hindi malayo sa lugar kung saan siya naroroon. Ang mas kakaiba pa ay ang mga ulap na ito ay patuloy na nagde-deform, mahina, tila may hitsura silang parang dragon. Masasabi bang ang pangalan ng Dragon Valley ay nagmula sa mga ulap na ito? Ngunit ano ang kanilang ginagawa? Napakalakas ng kakayahan ni Tang Wulan sa pagsusuri. Ang unang bagay na hinuhusgahan niya ay ang mga ulap na ito ay dapat na hindi nakakapinsala. Kung hindi, hindi rin sila papasukin ni Tang Sect.
Sinabi ni Hei na ang pagpasok sa Dragon Valley ay isang napakalaking pagkakataon para sa kanila. Kung mayroon kang pagkakataon, dapat itong maging isang magandang bagay. Gayunpaman, nagpasya siyang huwag kumilos ng padalos-dalos, at mag-obserba muna. Kinurot ni Tangulan ang isang bato mula sa kanyang tagiliran, inikot ni Tangulan ang kanyang katawan at marahas na ibinato ang bato. Anong klaseng kapangyarihan siya? Ang bato ay parang bowl ang kanyan, diretsyong lumilipad sa mga ulap sa langit sa di kalayuan. Ito ay isang pulang ulap, at ang bato ay, umapaw, dito, pagkatapos ay naging parabola at nahulog mula sa malayo. Bahagyang nagbago ang hangyan bago bumalik sa normal, at walang pagbabago sa panahon. Walang malakas na pag-activate, hindi bababa sa ito ay hindi biological. Agad na nagbigay ng hatol si Tangulan. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ulap na ito? Kung walang kapangyarihan ng espiritu, halos imposibleng umakyat sa taas na 100 metro. Ngayon ay hindi na niya kayang pakilyusan ang sarili niyang kaluluwa. Maliban kung gumamit ng ilang espesyal na pamamaraan. Kung magagamit mo ang martial spirit, umaasa sa super elasticity ng Blue Silver Emperor, kasama ng sariling lakas ni Tangulan, at sa tulong ni Xiao Jinyu, ang 100 meter height na Tangulan ay maaari pa ring subukan. Ngunit ngayon ay maaari lamang siyang umasa sa kanyang sariling kapangyarihan, na medyo mahirap. Wala siyang mahanap na angkop na nababanat na bagay na ipapaakyat sa kanya. Sa purong pagtalon, 20 hanggang 30 metro na ang limitasyon na maaari niyang maabot ngayon. Anuman, tingnan muna natin kung ano ang reaksyon ng mga ulap na ito. Pagkatapos ayusin ang sarili upang panatilihin ang kanyang dugo at aura sa pinaka-stable na estado, tumalbog si Tangulan at maingat na naglakad patungo sa kapatagan. Ang una niyang nilakad patungo ay ang pulang ulap na pinakamalapit sa kanya. Malayang lumilipad pa rin ang mga ulap sa langit, at tila hindi nagbabago. Lumapit siya. Hindi nagtagal ay naglakad ako sa ilalim ng pulang ulap, ngunit ang pulang ulap ay nanatiling hindi nagbabago. Bahagyang napahinga ng maluwag si Tangulan sa kanyang puso, papalapit sa pulang ulap, at naging mas halata ang lapit. Nakahinga ng maluwag si Tangulan, at kumaway sa pulang ulap sa hangin. Tila bahagyang nag-iba-iba si Hangyan, ngunit walang gumagalaw. Display lang ba talaga? Nang maguluhan si Tangulan, biglang, ang pulang ulap sa kalangitan ay pumihit ng husto at pagkatapos ay umikot sa hangin. Ang umiikot na ulap ay nagmistulang isang hugis funnel na puyo ng tubig, at biglang nahulog mula sa langit sa susunod na sandali, tulad ng isang stream ng liwanag. Dumiretso sa Tangulan at bumaril mula rito. Anong nangyari? Nagulat si Tangulan. Sa bilis ng pagbagsak ng mga ulap, halatang imposibleng maiwasan ito. Agad niyang inilabas ang kanyang aura ng sigla at dugo. 3 singsing ng gintong halo ang bumangon mula sa ilalim ng paa, at ang katawan ng gintong dragon ay agad na pinakawalan. Ang dugo at aura na pag-aari ng Golden Dragon King ay biglang sumambulat, marahas na nagbabago-bago. Ngunit may nangyaring mali sa sandaling ito. Ang mga ulap ng iba pang mga kulay na hindi gumagalaw sa malayo ay tila biglang nakakita ng isang catharsis point. Ang mga ulap at ambon ay marahas na lumundag, at pagkatapos ay dumagsa sa direksyon ni Tangulan. Ang pulang ulap ang unang nagsimula, at natural na ito ang pinakamabilis. Ang pulang ulap ay bumaba mula sa langit at agad na dumapo sa katawan ni Tangulan. Ang malakas na ulap ay agad na bumalot sa kanya, binalot siya nito. Nag-cross arm si Tangulan para protektahan siya. Nang dumating ang pulang ulap, wala siyang naramdamang pagkabigla. Ang tanging naramdaman niya ay ang nag-aapoy na init na bumubuhos sa kanyang katawan mula sa kanyang mga paa. Kakaiba ang pakiramdam na ito. Mayroong malakas na elemento ng apoy sa pulang ulap. Bukod, may ilang iba pang mga pakiramdam ng mahina. Ang pulang ulap ay tumama, mabilis na dumarating, at mabilis, na parabang ito ay tumagos sa kanya minsan, at muling bumangon. Nang tumaas ang pulang ulap, naramdaman lamang ni Tangulan ang nagliliyab na init sa loob ng kanyang katawan, at ang mga paa at paa sa kanyang buong katawan ay tila naplansya ng isang beses, hindi masabi na napigilan. Ang pulang ulap ay umangat sa kalangitan, na may dampi ng ginto, tumataas sa orihinal nitong taas, marahas na pumipihit, at iniisip kung ano ang ginagawa nito. Bago pa magkaroon ng oras si Tangulan na pagmasdan ang pulang ulap, isang asul na ulap ang sumugod sa kanya. Sa pagkakataong ito ay nagdala ng liwanag, dahan-daang lumutang ang katawan ni Tangulan mula sa lupa sa ilalim ng ineksyon ng asul na ulap. Sa wakas ay naramdaman niya ang kalayaang sinabi ni Xe. Ang kalayaan ng elemento ng hangin. Tinusok din ni Qingyan at muling bumangon. Sinusundan ng mga asul na ulap, na may elemento ng tubig. Sa ganitong paraan, sunod-sunod na bumalot sa kanyang katawan ang 12-12 ng kalapit na ulap, at pagkatapos ay muling bumangon sa hangin. Bawat ulap ay may malabong gininto ang kulay kumpara bago ito pumasok sa kanyang katawan. Ngunit si Tangulan mismo ay malinaw na nadama na ang mga pagbabago sa enerhiya na tumagos sa kanyang katawan ay nagpapalusog sa kanya. Ang iba't ibang elemento ay malapit na sumanib sa kanyang katawan. Si Tangulan mismo ay hindi isang elemental spirit master, ngunit ang mga elementong ito ay may malakas na pagkakaugnay para sa kanya, tulad ng mga halaman sa kagubatan na magkakaroon ng affinity para sa kanya.
Matapos dumaan ang huling ulap sa kanyang katawan, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang buong katawan ay puno ng kapunuan. Ito ay mas busog kaysa sa isang malaking pagkain. Mabilis siyang umatras sa pinagtataguan niya kanina at nakakross ang paa. Pumasok ako sa isang estado ng pagmumuni-muni halos sa pagitan ng paghinga. Nakita niya ang hindi mabilang na mga light spot na naglalakbay sa kanyang katawan. Ang mga light spot na ito ay may anumang kulay, pangunahin ang 7 elementong katangian ng tubig, apoy, lupa, hangin, liwanag, kadiliman, at kalawakan. Habang sila ay nag-shuttle sa kanilang mga katawan, dahan-dahan silang sumanib sa kanilang sariling dugo, tinutunaw ang mga enerhiyang ito, at si Tang Wulan ay biglang busog. Ito ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang iba't ibang elementong katangian na sapat na mayaman upang bumuo ng sigla ng mundo. Malabo niyang nahawakan ang isang bagay, at nararamdaman pa rin niya na ang dahilan kung bakit ang mga katangian ng elementong ito ay napakalapit sa kanya ay higit sa lahat dahil lahat sila ay may mala-dragon na aura. Bagamat hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang nangyayari, walang duda na ito ay talagang isang magandang bagay. Ang mga elementong ito ay nagpapalusog sa kanyang katawan, at iba't ibang elemento ang nagpapasigla sa dugo sa katawan. Sa proseso ng pagsasanib, malinaw na natuklasan ni Tang Wulan na ang kanyang paglaban sa iba't ibang elemento ay tumataas, at kasabay nito, ang mga kapangyarihan ng langit at lupa na ito ay nagpapalusog din sa kanyang katawan. Dahil ang kapangyarihan ng kaluluwa ay selyado, ang elemental na enerhiya ay hindi magsasama sa kanyang kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit ito ay isasama sa kanyang katawan. Ito ay tulad ng isang malaking gamot na pampalakas. Ito dapat ang pakinabang ng Dragon Valley. Tuwang-tuwa si Tang Wulan. No wonder hindi sinabi ni He Yi kung ano ang kakainin dito kanina. Sa mga purong langit at lupang kapangyarihan na ito, kung gayon ano pa ang kailangang kainin. Nakakamangha. Hindi ko lang alam kung kaya kong sumipsip ng ibang ulap sa hinaharap. Si Tang Wulan mismo ay hindi alam kung gaano katagal sa pagninilay na ito. Naramdaman na lang niya na nakalubog siya sa pool ng elemental na tubig. Sa ilalim ng pagpasok ng iba't ibang elemento, unti-unting bumuti ang kanyang pisikal na kondisyon. Hindi nakikita, siya mismo ay pumasok sa malalim na pagmumuni-muni. Hindi alam kung gaano katagal, nagising si Tang Wulan mula sa pagmumuni-muni. Una sa lahat, nakaramdam siya ng panibago at hindi komportable. Sa oras na iyon, hinigop niya ang elemental na enerhiya sa ulap ng iba't ibang elemento, at ang unang pakiramdam na nagising siya sa oras na ito ay ang mundo sa kanyang harapan ay naging mas kapanapanabik. Hanggat nag-concentrate siya ng kaunti, malabo niyang nakikita ang iba't ibang molekula ng elemento sa hangin. Kasabay nito, nalaman ni Tang Wulan na ang kanyang mental na kapangyarihan ay bumuti din ng husto. Sa ulap ng mga elementong iyon, dapat mayroong isang bagay na exclusive sa mga espiritual na katangian. Napakasarap ng pakiramdam na ito. Iniunat ni Tang Wulan ang kanyang katawan, ngunit hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Kinuha niya ang Soul Communicator at tumingin. Ang oras sa Soul Communicator ay stagnant, at walang pagbabago sa lahat. Malinaw, ang oras sa labas ay hindi nalalapat dito. Ang mga ulap na lumulutang sa langit sa dikalayuan ay may maputlang ginto. Bagamat hindi ito masyadong kapansin-pansin, may kaunting pagkakaiba kumpara sa mga ulap na mas malayo. Yan ba ang maputlang gininto ang hininga ng aking dugo? Habang dinadala nila sa akin ang elemental na kapangyarihan, nahawahan din ba nila ang ilan sa aking dugo mula sa akin? Bahagyang nahulaan ni Tang Wulan ang katotohanan ng bagay na iyon. Sa oras na ito, ang pakiramdam ng kapunuan sa katawan ay ganap na nawala, at siya ay hindi namamalayan na lumabas at naglakad patungo sa mga ulap. Bitawan muli ang kanyang gininto ang dragon na katawan. Ang mga gintong kaliskis ay sumasakop sa katawan, at ang 12-12 ng mga elementong ulap na pinakamalapit sa kanya ay bahagyang nag-iba-iba, at isang malakas na pakiramdam ng pagpapalagayang loob ang dumating. Gayunpaman, mayroon lamang isang pakiramdam ng pagpapalagayang loob, at hindi ito bumagsak mula sa langit tulad ng huling pagkakataon. Hindi na maa-absorb muli ang ulap ng mga elementong minsang nasipsip, dapat bang ganito? Si Tang Wulan ay may kaunting paghuhusga. Tapos, naglakad na siya palayo. Sure enough, hindi naman siya nakalayo. Ang ulap ng mga elemento na hindi niya hinihigop noon ay tila naramdaman ang hininga ng kanyang dugo, at ang mga bulaklak ay nahulog mula sa langit at sunod-sunod na bumuhos sa kanyang katawan. Biglang lumitaw muli ang pakiramdam ng huling pagkakataon. Ngunit kumpara sa huling pagkakataon, sa pagkakataong ito ay bahagyang hamina ang pakiramdam. Sinubukan ni Tang Wulan na gumawa ng ilang hakbang pasulong. Sa pagkakataong ito, matapos masipsip ang halos ikatlong bahagi ng elemental na ulap ng higit pa kaysa sa huling pagkakataon, muling lumitaw ang pakiramdam ng kapunuan sa kanyang katawan. Tulad ng huling pagkakataon, umatras, umupo ng naka-crossleg, at pumasok sa pagmumuni-muni. Hindi alam ni Tang Wulan ang mga benepisyo ng pagpasok ng mga elementong ito. Ang alam lang niya, pagkatapos ng paglusot ng mga elemento, lumakas ang kanyang persepsyon sa mga elemento at mas lumakas ang kanyang mental power. Ang pisikal na lakas ay tila napabuti sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga elementong ito. Ito ay dapat na isang magandang bagay pa rin. Hindi nagtagal, muli siyang pumasok sa isang malalim na estado ng pagmumuni-muni.
Sa ganitong paraan, nagising si Tang Wulan upang sumipsip ng ulap ng mga elemento, at pagkatapos niyang mapuno, umupo siya sa lugar upang sumipsip nito. Pagkatapos ng bawat pagmumuni-muni, maaari niyang makuha ang mas maraming ulap ng mga elemento para sa kanyang sariling paggamit, at ang ulap ng mga elemento sa kalangitan ay unti-unting napuno ng liwanag na ginintuang. Anumang element cloud na nahawahan ng bloodline ni Tang Wulan ay hindi na maa-absorb muli. Nang masipsip niya ang elemental na enerhiya sa element cloud sa ikasyam na pagkakataon, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang katawan ay umabot sa isang napakagandang estado. Matapos ma-filter ang naabsorb na elementong ulap mula sa sariling katawan, ang elemental na enerhiyang dulot nito ay direktang maa-absorb ng sariling katawan. Mahirap ihinto at i-absorb ang proseso ng pagmumuni-muni. Matapos ilabas ni Tang Wulan ang katawan ng ginintoang dragon, bahagyang nagbago din ang orihinal na mga kaliskis na ginto. Ang pagbabagong ito ay hindi partikular na halata, ngunit si Tang Wulan mismo ang nakakaramdam nito. Ang orihinal na mga kaliskis ay puno ng texture, at bawat sulok ay may malakas na talas. Ngunit sa paglipas ng panahon, matapos masipsip ang enerhiya ng mga elementong ito. Sa mga kaliskis ng gintong dragon, tila may dagdag na layer ng enamel, ang ibabaw ay nagiging mas makinis, at mayroong isang malabong transparent na texture. Ito ay tulad ng isang karagdagang layer ng proteksyon sa ibabaw ng kaliskis. Matapos masira ni Tang Wulan ang ikalimang at ika-anim na layer ng selyo ng Golden Dragon King na sunod-sunod noon, napakabigat ng cargo sa kanyang katawan na siya mismo ay naramdaman na ang panloob na tibay ng kanyang katawan ay nabawasan ng husto. Ngunit pagkatapos na masipsip ang mga elemental na enerhiyang ito, naramdaman niyang parang maraming maliliit na sugat sa kanyang katawan noon, at ngayon ay gumaling na silang lahat sa pamamagitan ng mga elemental na enerhiyang ito, at siya ay nalinas na rin sa kabuuan. Kahit na ang mga bahagyang nakatagong panganib na iniwan ng matinding pinsala ni Long Yu sa kanya ay nawala din. Ang kapangyarihan ng dugo ay naging malakas at solid muli. Katulad ng pakiramdam bago masira ang ikalimang selyo. Ang pakiramdam na ito ay nagpasaya kay Tang Wulan, dahil sa ganitong paraan, pansamantalang nabawasan ang banta ng selyo ng Golden Dragon King. Huwag magmadali upang mahanap ang langit, materyal at lupa na kayamanan na kailangan upang masira ang ikapitong selyo. Gumawa siya ng mga plano sa pagkakataong ito, hanggat maaari na ipagpaliban ang ikapitong seal breakthrough time. Mag-ipon ng manipis na buhok. Masyadong delikado nang makapasok siya sa ika-anim na palapag, halos gumuho ang kanyang katawan, at naalala niya ang takot. Ito rin ang nagparamdam sa kanya ng kahulugan ng dalawang talim na espada na mas malalim na sinabi ni Old Tang. Malaki talaga ang nakuha ng paglalakbay na ito sa Dragon Valley, ngunit hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas sa labas ngayon. Mag-absorb muna tayo ng elemental power hanggat maaari, may hahambing ito sa pagkuha ng kayamanan ng langit at lupa. Nang si Tang Wulan ay naglalakad patungo sa Cloud of Elements na mas malayo, bigla siyang nakarinig ng sigaw. Pamilyar ang sigaw, sumimangot si Tang Wulan at tumingin sa direksyon ng tunog. Sa sandaling ito, siya ay nasa gilid ng kapatagan, sa panlabas na kakahuyan, isang figure ang sumugod palabas at nahihiyang tumakbo patungo sa kanya. Siya ay sumuray-suray, ang kanyang mga damit ay nasira sa maraming lugar, at nagsuot siya ng maskara sa kanyang mukha. Kung titignan sa hubog ng katawan, hindi ba ang puting pito? Sa oras na ito, ang hitsura ni Bai Qi ay talagang medyo miserable. Tumambad ang puting balat sa nasirang bahagi ng kanyang damit. Halatang takot na takot siya. Matapos tumakbo ng ilang hakbang, nag-ingat siya at bumagsak sa lupa. Isang mahinang dagandong ang tumunog, at isang liwanag at anino ang lumabas mula sa kakahuyan at tumama sa puting pito. Isa itong ground dragon na may dalawang paa na nakasuporta sa lupa at walang pakpak sa likod nito. Ngunit ang kakaiba ay ang Earth Dragon na ito ay hindi isang entity, ngunit ipinakita bilang isang transparent na kulay abo na bakal, na malinaw na isang anyo ng enerhiya. Si Tang Wulan ay sumisipsip ng ulap ng mga elemento noon, at ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga nilalang sa maliit na mundong ito, at hindi niya maiwasang ma-curious. Sa sandaling kumislap ang kanyang anyo, sumugod siya sa direksyon ni Bai Qi, na bahagyang nakadapa ang kanyang mga daliri sa lupa, at ang kanyang lakas ay pumutok, at nagbutas lang siya sa lupa. Sa susunod na sandali, ang mga tao ay sumugod kay Bai Qi at hinaranggan siya. Ang Earth Dragon ay tila walang anumang malakas na kakayahan sa pag-atake. Ang isang pares ng forelegs ay maikli, ngunit mayroon silang matutulis na kuko. Sa sandaling ibinaba nila ang kanilang mga ulo, ang malaking ulo ay humampas kay Tang Wulan. Malamig na bamantong hininga si Tang Wulan, gumawa ng kamao gamit ang kanyang kanang kamay, at matapang na pumutok. Bang! Ang ulo ng Earth Dragon ay bumangga sa kanyang kamao, at biglang nagpakawala ng isang malungkot na sigaw. Direktang nabasag ang avatar ng enerhiya, naging mga streamer at lumilipad. Naramdaman lang ni Tang Wulan ang init ng kanyang katawan, at ang enerhiya mula sa sirang Earth Dragon ay talagang bumuhos sa kanyang katawan. Ngunit natapos ito pagkatapos ng init, at walang gaanong pagbabago. Ito ay hindi gaanong epektibo kaysa sa pagsipsip ng ulap ng mga elemento. Ikaw, naabsorb mo ba? Bumangon na si Bai Qi sa oras na ito, at natural na nakilala ang lalaking nasa harapan niya na iniwan siya at umalis.
Mukhang ngayon lang kita niligtas. Mahinang sabi ni Tang Wulan. Ang mga kamay ni Bai Qi sa kanyang balakang ay nagsabi, sino ang gumamit sa iyo upang iligtas ito? Ipinakita ko sa kaaway na mahina, at gusto kong makahanap ng pagkakataon na direktang talunin ang energy core nito gamit ang mental power. Ang enerhiya ng Iron Dragon na ito ay lubhang nakakatulong para sa pagpapalakas ng physical fitness, babayaran mo ito. Ako. Natahimik si Tang Wulan saglit, tumalikod at umalis nang hindi sumasagot. Walang masasabi sa mga taong hindi makatwiran. Hoy, huwag kang pumunta. Hinawakan ni Bai Qi ang kanyang manggas. Saglit na natigilan si Tang Wulan, anong ginagawa mo? Tumangala si Bai Qi sa kanya, hamina ang kanyang boses, pagod na pagod ako. Nang sabihin niya ito, nanlambot ang kanyang katawan. Walang kamalay-malay na hinailan ni Tang Wulan ang kanyang braso at hinawakan siya nang hindi siya hinayaang mahulog. Hindi ko napigil ang tumawa, pagod na pagod ako, kailangan kong bumawi sa sarili ko kanina. Late Prinsesa sakit talaga ito. Hindi dapat ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ni Bai Qi ang dating elemental na dragon. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod, at maging ang pagbabago-bago ng mga linya ng dugo ay napakahina. Binuhat siya ni Tang Wulan at naglakad sa ilalim ng malaking puno sa tabi ng kakahuyan. Si Bai Qi ay napakagaan, ngunit ang katawan ay napakalambot. Bagaman ang mga damit sa kanyang katawan ay nasira sa maraming lugar, at maraming lugar ang nabahira ng alikabok, ito ay naglalabas pa rin ng mahinang halimuyak ng halimuyak. Kinuha ni Tang Wulan ang isang piraso ng damit mula sa kanyang storage space at isinuot ito sa kanya. Hindi ko siya pwedeng iwan mag-isa, maghintay hanggang magising siya. Bukod dito, interesado siya sa nakaraang elemental na dragon. Bagamat isang pangungusap lamang ang binanggit ni Bai Qi, agad niyang naunawaan na ang elemental na dragon ay dapat nakatulad ng elemental na ulap sa hangin, maliban na ang elemental na dragon ay may ilang mga pag-atake. Ang sex, at ang element cloud ay hindi agresibo. Magkaiba ang dalawa, kaya iba ang engravings. Gayunpaman, nararamdaman na ang nakaraang elemental na dragon ay naglalaman ng hindi masyadong malakas na enerhiya, ngunit hindi ito tumagos sa sarili nitong katawan tulad ng isang elemental na ulap, ngunit direktang hinihigop. Pinapalakas mo ba ang iyong pangangatawan? Siguro dahil sa malakas kong pangangatawan kaya hindi ako halata. Nakatulog ng mahimbing si Bai Qi, hanggang sa lumabo ang langit sa maliit na mundong ito, hindi pa rin siya nagigising. Natagpuan ni Tang Wulan ang ilang mga sanga at nagsimula ng apoy. Isang malaking piraso ng beef roast ang itinusok sa sanga, at ilang cake ang inilagay sa tabi nito. Nagdala siya ng sapat na pagkain, at nang masipsip niya ang ulap ng mga elemento, ang mayamang enerhiya ng langit at lupa ang pinakamainam na pagkain, kaya hindi pa siya nakakakain ng higit pang pagkain. Bukod sa karne at flatbread, naglabas din siya ng ilang delatang gulay at gumamit ng maliit na kaldero para gawing sabaw ng gulay. Ang luto ni Tang Wulan ay hindi mataas, ngunit ang pinaka-basic ay mabuti pa rin. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos na ang isang maliit na kaldero ng gulay na sopas, inihaw na gintong flatbread, at isang piraso ng inihaw na baka. Magsisimula na si Tang Wulan. Biglang sumulpot sa tabi niya ang isang babaeng kapareho ng hangin. Sa pamamagitan ng swish, kinuha niya ang isang piraso ng malaking pie sa kanyang kamay, at kinuha niya ang karne ng baka gamit ang kanyang kabilang kamay. Hindi siya natatakot na mapaso. Tumalikod at tumakbo sa gilid, kumagat muna. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tang Wulan ng may pagmamalaki. Hoy, ninakawan kita. Palagi siyang tinatawag ni Bai Qi na hello, at ginagamit niya ang parehong pangalan. Sa katunayan, matagal na niyang natuklasan na gising siya, at narinig pa niya ang paglunok nito ng laway. Siya ay naghihintay para sa kanyang pagkakataon, isang suntok ay papatay. Hindi siya pinansin ni Bai Qi at kumain ng flatbread at beef. Hinugot niya ang maskara pataas, napakita ang mapuputing panga at mapupulang labi, ngunit hindi siya mukhang may sakit sa pagkain, tila namamatay sa gutom. Parang ghost reincarnation. Gutom na talaga ang dalaga. Matapos kumagat ng ilang kagat, biglang nanigas ang katawan ni Bai Qi. May tunog na, Si Tang Wulan ay nagmamadaling sumugod sa kanyang tabi, itinaas ang kanyang kamay at tinapik ang kanyang likod. Nabulunan ako hanggang sa mamatay. May pagkatao ka ba? Bigyan mo ako ng sopas. Walang magawang umiling si Tang Wulan, nakakaawa din ang batang babaeng ito. Paimpal niyang kinuha ang soup pot at inilagay sa tabi niya. Marahil dahil sa sobrang abala na magsuot ng maskara para kumain, itinaas ni Bai Qi ang kanyang kamay at tinanggal ang maskara sa kanyang mukha. Dinampot niya ang sopas at humigop ng 2 higop, saka nagpatuloy sa pagkain. Sa likod ng maskara ay isang magandang mukha, malalaking mata, at mahabang pilik mata. Bagamat medyo may bisyo sa mga oras na ito, napaka-cute pa rin itong tingnan. Agad na natigilan si Tang Wulan, bakit siya? Hindi niya inaasahan na makikilala siya ng masungit na batang babae na ito, at bigla niyang naintindihan si Bai Qi sa isang iglap. Normal lang talaga itong sakit na prinsesa, dahil prinsesa siya in the first place. Tama, ang nasa likod ng maskara ay si Dai Yuner, ang prinsesa na pinakamamahal ng emperador ng Star Luo Empire, na minsang lumaban kay Tang Wulan sa Continent Young Senior Soul Master Elite Competition.
No wonder she could shock me with mental power that day, it turned out to be her. Magiging malinaw na ang paliwanag ngayon. Si Dai Yuner ay naging disipulo ng Tang sect, at isa rin siyang white-level fighter sa Duhuntang. Ang ekspresyon ni Tang Wulan na nakatago sa ilalim ng maskara ay naging lubhang kakaiba. Natural na naramdaman ni Dai Yuner ang kanyang pagiging di-natural, bahagyang ngumiti, at mayabang na sinabi, kilalanin mo kung sino ako. Simula ngayon, pakikinggan mo ako. Kahit papaano bigyan mo muna ako ng pagkain. Naiintindihan mo ba ako? Kung hahayaan kang pumunta sa silangan, hindi ka makakapunta sa kanluran. Gawin mo kung ano ang iyong ipagawa sa iyo. Ang pangit mo, ang prinsesa na ito ay magagawa mo. Hoy, ano ang gagawin mo? Walang pakialam na sinabi ni Tang Wulan, ang mabubuting lalaki ay hindi nakikipag-away sa mga babae, tingnan mo, ang mga pagkain ito ay ibibigay sa iyo bilang kawang gawa. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Wala siyang magandang impression kay Dai Yuner, at ayaw niyang magkaroon ng intersection sa prinsesang ito. Hoy, huwag kang pumunta. Mabilis na humakbang pasulong si Dai Yuner, hinarangan ang daanan ni Tang Wulan. Hinawakan ng kanyang Royal Highness ang karne ng baka sa isang kamay at ang malaking pay sa kabilang kamay. Kaibig-ibig. Hindi mapigilan ni Tang Wulan ang mapangiti sa kanyang puso. Tinatayang hindi pa siya naging ganito kamiserable sa buhay niya gaya ngayon. His Royal Highness, ano pa bang meron? Mabangis na sinabi ni Dai Yuner, gaano kalakas ang loob mong hindi makinig sa aking mga utos, maniwala ka man o hindi pagkatapos kong lumabas. Hindi ako naniniwala. Diretso siyang pinutol ni Tang Wulan, ako ay isang puting mandirigma mula sa Tang sect, hindi isang aso ng iyong maharlikang pamilya. Dito, ikaw at ako ay pantay-pantay. Maniwala ka man o hindi, maaari ko itong pisilin anumang oras. Walang nakakaalam ng iyong leeg. Maglakas loob ka. Si Dai Yuner ay umatras ng hindi malay, sinusubukang abutin ang kanyang Dragon Ball, ngunit sa oras na ito, lahat siya ay kumakain sa kanyang kamay, at nag-aatubili siyang itapon ito. Sa mga araw na ito, siya ay talagang nagugutom. Sa simula, kumuha siya ng swerte at sumipsip ng kaunting enerhiya ng dragon upang palitan ang sarili, ngunit hindi palaging nandoon ang swerte. Matagal na rin simula nung pumasok ako dito. Wala siyang nahanap na makakain, at nagawa niyang kumapit hanggang sa sandaling ito sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya ng dragon sa kanyang kapalaran. Matigas din ang ulo niya, kahit malapit nang maubusan ng langis, hindi siya papayag na sumuko. Ito ang eksena ng pagkahimatay pagkatapos na makilala si Tang Wulan noon. Hindi siya nagsinungaling. Sa oras na iyon, ang kanyang mental na kapangyarihan ay mayroon pa ring lakas ng isang suntok, naghihintay lamang ng huling pagkakataon upang talunin ang ulo ng bakal na dragon, at sa lakas ng ulo ng bakal na dragon, makakahawak siya saglit. Umalis ka sa daan. Malamig na sabi ni Tang Wulan. Ikaw. Tumitig si Dai Yuner, ngunit si Tang Wulan ay lumapit na sa kanya, itinaas ang kanyang kamay, hinayla siya sa isang tabi, at naglakad palayo. Hoy, huwag kang umalis. Hindi ba kita pwedeng kunin? Tinawagan ni Dai Yuner si Tang Wulan. Huminto si Tang Wulan at lumingon sa kanya, ano ang mga kondisyon? Dapat ay napakayaman ng kanyang Royal Highness, di ba? Si Tang Wulan ay palaging interesado sa ari-arian. Kinagat ni Dai Yuner ang kanyang mapupulang labi, pagkatapos lumabas, maaari kitang bigyan ng isang kabalyero. Kahit na hindi isang maharlika, ngunit isang parang maharlika. Maaari ka pa ring maging bantay sa akin. Palm. Tumalikod si Tang Wulan at umalis. Hey, anong gusto mo? Biglang nabalisa si Dai Yuner. Napakahina pa niya sa mga oras na ito. Nandito siya mag-isa. Hanggat nakilala niya ang isa pang elemental na dragon, ang paglalakbay sa Dragon Valley ay matatapos. NS. Siya ay isang karakter na tumangging aminin ang pagkatalo, at hindi niya nais na humiwalay na lamang ng ganito. Huminto muli si Tang Wulan at tumalikod at sinabing, mga bihirang metal. Gagawa ako ng listahan para sa iyo, at susulatan mo ako ng IOU. Paprotektahan kita sa loob ng isang panahon, kahit papaano ay hahayaan kang manatili dito ng 3 buwan. Mga bihirang metal. Ano ang gusto mo ng mga madiskarteng materyales? Maingat na tiningnan ni Dai Yuner si Tang Wulan, ikaw ba ay isang especially iyan na pumasok sa Green Skeleton Resistance Organization sa loob ng ating Tang sect? May sakit ka ba? Iritadong sabi ni Tang Wulan. May gamot ka ba? Naaawang sabi ni Dai Yuner bigla. Sandaling natigilan si Tang Wulan, mayroon akong gamot at hindi ko kayang gamutin ang sakit ng iyong prinsesa. Biglang namula ang mga mata ni Dai Yuner, hindi, nasaktan ako. Ako. Lumakad pabalik sa kanya si Tang Wulan, nasugatan. Hindi ko nakita. Namula ang mukha ni Dai Yuner, at bumulong siya, on the ass. Nakal mo ako at masakit. May gamot ka ba? Si Tang Wulan ay talagang kumuha ng gamot, inilabas ito at iniabot sa kanya. Salamat, pagkatapos ay maaari mong isulat ang listahan na iyon. Huwag masyadong marami, o hindi ko ito makukuha. Gaya ng sinabi niya, kinuha niya ang flatbread at beef sa kanyang kamay at tumakbo sa likod ng isang malaking puno. Ngumiti si Tang Wulan sa kanyang puso, kumuha ng papel at panulat, at nagsimulang magsulat tungkol sa pambihirang metal na gusto niya.
Ang mga ito ay pangunahing mga espesyal na produkto ng Star Luo Empire, at iba't ibang mga bihirang metal na hindi available sa Daoluo Continent. Ang mga bagay na ito ay ang pinakakapakipakinabang sa kanya. Oh! Nasa kalagitnaan pa lang ng kanyang pagsusulat dito, biglang nagpakawala ng masakit na iyak si Dai Yuner. Natigilan si Tang Wulan, at nagmamadaling sumugod sa likod ng puno. Nang sumugod siya, nakita niya ang isang nakakagulat na eksena. Si Dai Yuner ay nakahiga sa lupa, hawak ang isang bote ng gamot sa isang kamay, naglalagay ng gamot sa kanyang puwitan. Ang sakit ay dapat sanhi ng gamot na nanggagalit sa sugat. Ito ay puti, bilog, at may sugat. Ito lang ang nakita ni Tang Wulan. Ang malupit na hiyawan ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan sa isang iglap. Kaagad na ibinaba ni Dai Yuner ang kanyang palda upang takpan ang kanyang mabilog na puwitan, at tumingin kay Tang Wulan ng papatay sa kanyang mga mata. Napagtanto din ni Tang Wulan na hindi ito maganda, kaya't umikot siya at bumalik sa puno. Nakapagtataka, pagkatapos ng isang hiyawan, walang ibang tunog ang dumating. Pagkaraan ng mahabang sandali, lumabas si Dai Yuner mula sa likod ng puno. Wala na ang flatbread at beef. Lumapit siya at kinuha ang sabaw ng gulay at ininom iyon. Hindi ito nangyari kay Tang Wulan nang hindi inaasahan. Ngayon lang ako. Tumahimik ka. Galit na sabi ni Dai Yuner. Hindi umimik si Tang Wulan, umupo roon at nagpatuloy sa pagsulat ng sarili niyang mga termino. Ibinaba ni Dai Yuner ang bakal na kawali, lumapit sa kanya ng ilang hakbang, at tumingkayad. Tumangala si Tang Wulan sa kanya, magtatagal bago kumatapos ang pagsusulat. Napasulyap si Dai Yuner sa papel na nasa kamay niya, at bigla itong hinawakan, ayan, bawal na magsulat. Tumingin ka lang sa puwet ko, at kailangan mong bawasin ang isang bahagi nito. Ako, hindi ko nakita ng malinaw. Mahinang sabi ni Tang Wulan. Matiim siyang tinitigan ni Dai Yuner, gaano pa ba ang gusto mong makita? Alam mo ba na kung nasa labas iyon, ito ay malaking krimen. Ngunit ang prinsesa na ito ay naisip na nagmamalasakit ka sa akin noon, kaya pinatawad kita pansamantala. NS. Habang nagsasalita, pinirmahan niya ang kanyang pangalan sa papel na nasa kanyang kamay at ibinigay ito kay Tang Wulan. Sinabi ni Tang Wulan, para alam mo rin kung ano ang mabuti o masama. Napataas ang kilay ni Dai Yuner, bakit hindi ko alam kung ano ang mabuti o masama? May ginawa lang ako. Hindi ko ba masasabi ang pagkakaiba ng mabuti at masasamang tao? Sa totoo lang, hindi ka masama sa puso, alam ko. Inalis ni Tang Wulan ang itinuturing na kontrata, okay, tapos na. Gaano na tayo katagal ngayon, alam mo ba? Sabi ni Dai Yuner, 2 buwan na ang nakalipas. Nagulat si Tang Wulan, 2 buwan na ba? Sa pakiramdam niya, mahigit 10 araw pa lang siya, at hindi niya inaasahan na 2 buwan na pala ang lumipas. Inilabas ni Dai Yuner ang isang maliit na bilog na instrumento, mayroon akong paghahambing na talahanayan ng maliit na mundong ito at ang oras sa labas. Sa wakas ay nakuha ko ito, ngayon ay 2 buwan at 1 araw. Kailangan kong igiit ang hindi bababa sa 1 buwan. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan. Hindi niya inaasahan na ganito na pala siya katagal. Tila ba sa tuwing magmumuni-muni siya, magtatagal siya. Hindi nakakagulat na ang katawan ay bumuti ng husto. Nakakalungkot na ang 2 buwang pagninilay ay natakpan dahil sa kapangyarihan ng kaluluwa, at hindi ito bumuti. Kung ang malalim na pagmumuni-muni ay maaari ding linangin ang kapangyarihan ng kaluluwa sa parehong oras, natatakot ako na ang sariling antas ng paglilinang ay maaaring mapabuti ng kahit isang antas. Hoy, hindi ko pa alam ang pangalan mo, at alam mo na kung sino ako. Hindi ba dapat tanggalin mo ang maskara at hayaan mo akong makita ka? Sabi ni Dai Yuner kay Tang Wulan. Umiling si Tang Wulan, hindi. Bai Sanhao ang tawag mo sa akin. Mayroon ka bang nakakahiya? Napakunot ng noo si Dai Yuner. Hindi umimik si Tang Wulan. Biglang nagalit si Dai Yuner at hinawakan ang maskara sa kanyang mukha. Ang mga hakbang ni Tang Wulan ay dumulas, ang isang kamay ay bahagyang nakaharang sa kanyang kamay, ang lakas ni Dai Yuner ay ang kanyang kalaban, lumingon siya ng pabilog, at pagkatapos ay umupo muli sa lupa. Hoy, medyo gentleman ka ba? Hindi. Sinabi ko na sa'yo kanina. Pumunta si Tang Wulan sa gilid ng salamin at umupo. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong nalalaman tungkol sa Dragon Valley. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa iyong sarili at sa kaaway maaari kong masiguro ang iyong kaligtasan sa 1 buwan sa hinaharap. Bumantong hininga si Dai Yuner, ang galing, hinayaan mo akong makita na hindi ako tumitingin. Ang Dragon Valley na ito ay sinasabing isang maliit na mundo na binuksan ng Dragon Clan noong panahong iyon. Maraming mga bangkay ng Dragon Clan ang nakaburol dito, kaya marami ding mga Dragon Soul existence. Ang dahilan kung bakit hindi natin magagamit ang spirit power dito ay dahil tayo ay may sariling kaluluwa, na may kapangyarihan sa atin. Ang kaluluwa ng dragon ay magsasama rin sa ating sariling affinity aura, sa gayon ay magpapahusay sa ating katawan. Ang kalidad ay magdadala pa ng isang mala-dragon na aura sa ating dugo, na magiging malaking pakinabang sa hinaharap na paglilinang, lalo na sa mas mataas na antas. Bahagyang tumanggaw si Tang Wulan, kinumpirma ang kanyang mga sinabi. Nagpatuloy si Dai Yuner, ang mga ulap sa kalangitan ay isang anyo ng pagpapahayag ng kaluluwa ng dragon.
Ang mga ulap na ito ay ang pinakaligtas dahil wala silang kamalayan ngunit tanging instinct lamang. Kapag lumitaw ang aura ng pagkakaugnay, mahuhulog sila mula sa langit. Ngunit ang sitwasyong ito ay ang pinakamaliit. Dahil ang mga ulap ng dragon na ito ay malayo sa lupa, kung gusto nating maramdaman nila ang ating hininga. Kaya't hindi natin ito kayang tanggapin ang ating hininga. Tulad ng aking martial soul, ang mga katangian ay espiritu at madilim na elemento, at ang dalawang uri ng ulap ng dragon na ito ay mas bihira pa. Kaya nga, pagkapasok ko dito, minsan din ako nagkaroon ng swerte sa kapatagan, pero ang swerte talaga. Walang dragon cloud ang nakaprovoke dito. Sa puntong ito, hindi napigilan ni Dai Yuner na ibuka ang kanyang mapupulang labi, medyo nanlumo. Ang pinakinggan ni Tang Wulan ay isang kakaibang ekspresyon, Long Yun, napakahirap bang pukawin? Hindi napansin ni Dai Yuner ang kanyang ekspresyon sa oras na ito, at nagpatuloy, maliban kay Long Yun, ito ay ang kaluluwa ng dragon. Katulad ng isang nakatagpo natin ngayon. Ang mga kaluluwa ng dragon ay may mga kalakasan at kahinaan. Kung ikukumpara kay Long Yun, sila ang antas ng enerhiya ng ay mas mababa, ngunit mayroong isang tiyak na antas ng kamalayan. Karamihan sa mga kaluluwa ng dragon ay napaka-agresibo. Kapag nakatagpo sila ng ating katawan, hanggat maaari silang magsama ng ating katawan, hanggat maaari silang magsama ng ating katawan bilang isang dragon, hanggat maaari silang maging isang dragon. Kasabay nito, ang enerhiya ng langit at lupa ay maaari ring magsilbing sustansya na kailangan ng ating katawan. Sinabi ni Tang Wulan, kaya nga. Sa Dragon Valley na ito, dalawang sitwasyon lang ba ang mayroon? Kung gayon ay tila wala talagang panganib. Umiling si Dai Yuner at sinabing, hindi, may iba pang bagay. Sinasabi na ang mahiwagang Chengdo dito ay hindi pa lubusang ginalugad hanggang ngayon. Narinig ko na lang ang mga tao na nagsasabi na mayroong isang libingan ng dragon sa lambak ng dragon, lahat ng pinakamakapangyarihan ng mga kaluluwa ng dragon ay nandoon lahat. Ang mga tunay na kaluluwa ng dragon na iyon ay nagbabantay sa libingan ng dragon, nagbabantay sa kanilang mga ninuno, kung saan hindi dapat alam ang kanilang katawan ng dragon. Kahit na makakuha ka ng dragon bone, malaki ang pakinabang nito sa atin noong sinaunang panahon, ang dragon clan ay minsang namuno sa kontinente ng Daoluo, at sila ay halos isang angkan na dapat ipanganap mula sa buto ng kaluluwa. Oh, totoong dragon soul bone. Hindi mapigilan ni Tang Wulan na maantig sa pangalan. Personal niyang naranasan ang mga benepisyo ng soul bone. Ang metacarpal bone ng kanyang kanang kamay ay nagmula sa Dark Golden Deinonychus Bear, na masasabing ang pinakakapakipakinabang na sandata bago niya makuha ang Golden Dragon Spear. Ang Golden Dragon na si Deinonychus ay palaging ang kanyang pinakamalakas na suntok, at ito rin ang kanyang assassin. Kung ito ay isang tunay na Dragon Soul Bone, hindi ba ito ay mas mataas na grado? Tapos hahanapin natin ang Dragon Tomb. Sabi ni Tang Wulan kay Dai Yuner. Sinabi ni Dai Yuner nang walang pag-aalinlangan, okay. Kung mayroong tunay na Dragon Soul Bone, hahatiin natin ito sa kalahati. Umiling si Tang Wulan, hanggang sa lakas ng pakikipaglaban ng 5 scums, ang soul bone ay wala sa iyo. Maaari itong humantong sa iyo upang madagdagan ang iyong kaalaman. Ikaw. Biglang nanlaki ang mga mata ni Dai Yuner, Bai-san, mayroon ka bang sangkatauhan? Kung hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa Dragon Tomb, malalaman mo ba ang tungkol sa tunay na Dragon Soul Bone? Nagkibit balikat si Tang Wulan, sinabi mo rin na ang tunay na Dragon Soul Bone ay may makapangyarihang Dragon Soul Guardian. Masasabi bang mahahanap mo ito kung alam mo ito? Makukuha mo ito kung mahanap mo ito. Hindi mahalaga kung mayroon ka o wala. Hindi, kung may totoong Dragon Soul Bone, dapat ibilang ito bilang akin. O hindi kita dadalhin doon. Hinawakan ni Dai Yuner ang kanyang mga kamay. Whatever. I'll find it myself, pero pwede ka ring humingi ng mas maraming blessings. Pagkatapos magsalita, tumayo si Tang Wulan at umalis. Ang matigas ang ulo na maliit na prinsesa, imposibleng iwanan siya ng hindi ginagamot. Huwag kang pumunta. Nagmamadaling tumayo si Dai Yuner, medyo nanghihina pa ang kanyang katawan, at hindi niya maiwasang manginig. Huminto si Tang Wulan at lumingon sa kanya, ano? Naisip ko. Kinagat ni Dai Yuner ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi katakatakang hindi mo ako nakikita kung ano ka. Natatakot kang gagantihan kita pagkatapos kong lumabas. Sabi ni Tang Wulan, haha. Galit na sinabi ni Dai Yuner, hehe ikaw nga. Kaya, kung nahanap mo talaga ang tunay na Dragon Soul Bone, mapapalitan ko ito para sa iyo ng isang bagay na may katumbas na halaga. Pagkatapos kong lumabas, mapapalitan kita ng kayamanan ng langit, material at lupa. Pangako ko na hindi ka mahihirapan, tama. Nang makitang medyo umiiyak na siya, nanlambot si Tang Wulan, pag-usapan natin ito kapag nahanap ko na. Hindi na makatuwirang sabihin ito ngayon. Umupo muli si Dai Yuner, bigla niyang niyakap ang kanyang mga tuhod, at nagsimulang umiyak ng ying-ying. Natigilan sandali si Tang Wulan, at sinabi sa kanyang puso, ano ang iniiyak mo? Pero hindi siya nagpapaniwala. Tinatayang umiyak si Dai Yuner dahil sa kawalan ng kakayahan sa lugar na ito. Palaging lumalaki ang mga tao, at ang mga karanasang ito ay hindi masamang bagay para sa kanya. Maging masamang tao, baka makalipas ang maraming taon, magpapasalamat pa rin siya dahil nakilala niya ang kanyang sarili.
Saglit na umiyak si Dai Yuner, pagkatapos ay tumigil sa pag-iyak, at nakatulog na nakasandal sa malaking puno. Halatang pagod na siya. Kahit na kinasusuklaman niya muli si Tang Wulan, ngunit hindi niya namamalayan, kasama ang gayong tao sa paligid niya, natutulog siyang ligtas. Ito rin ang unang pagkakataon na nakatulog siya ng matiwasay pagkatapos makapasok sa longgo. Si Tang Wulan ay nakatayo sa tabi niya, ang balitang dinala sa kanya ni Dai Yuner ay umuugong sa kanyang isipan. Si Long Yun mismo ay talagang nakakuha ng marami. Tulad ng para sa mga kaluluwang dragon, kung ang mga benepisyo ay hindi kasing laki ng kay Long Yun, kung gayon hindi ito magiging makabuluhan sa kanya. Ang paghahanap para sa Dragon Tomb ay marahil ang pinakaangkop na bagay na gawin sa paglalakbay na ito sa Dragon Valley. For more videos, please like, share and subscribe.